Ang babaeng ito ay naglagay ng pagkain sa kanyang ulo para ihatid sa mga customer habang nagte-text sa kanyang lola. Ngunit ang kakaibang pagkilos na ito ay nagpaisip sa mga tao sa paligid na siya ay isang circus performer. Sa mga oras na ito sa hindi kalayuan isang ina ang nagpanik dahil habang pinagmamasdan ang kanyang anak aksidente niyang naging sanhi ng pagkahulog ng karwahe ng sanggol sa kalsada. Nakita na lang nila ang dalaga na nagde-deliver ng pagkain nakatingin sa phone niya at nag-snap ng daliri at huminto agad ang oras. Wala na sa panganib ang sanggol. Ipinagpatuloy ng dalaga ang paghatid ng mga paninda at muntik pang mabundol ng isang mamahaling sasakyan. Galit na tumayo ang dalaga tinakot ang dalawang tao sa sasakyan. Gumamit din siya ng nagbabantang tingin sa kanila at saka umalis. Pero hindi niya alam na ang aksidenteng banggaan na ito ay sumpa niya. Nagmamadaling lumabas ang young master at ang secretary sa sasakyan para habulin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon na diskubre nila na ang dalaga ay parang napaka-normal at maayos. Nasira ang harapan ng kanilang luxury car. Isa pala siyang mangkukulam. Nakatira si Cho-hong kasama ang kanyang lola at tiyahin at mga mangkukulam din sila. Nahuli si Cho-hong sa kanyang paghahatid. Kinailangan lang siyang hagisan ng matalim na kutsilyo ng kanyang lola at madali niya itong naiwasan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan upang tulungan ang kanyang lola na maghiwa ng mga gulay at maghugas ng pinggan. Nang marinig na may tumatawag sa kanya biglang huminto si Cho-hong. Natatakot siyang may makatuklas sa kanyang kakayahan. Buti na lang tiyahin niya iyon. Sa oras na ito ang batang chibol na ang kotse ay may front end ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa isang sinigang na restoran ng pamilya ng batang babae. Ang una ay ang paghihiganti sa kanya para sa pagsira sa kanyang sasakyan. Ang pangalawa ay ang paghahanap ng isang lumang bahay na itinayo 25 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang memorya ang lugar na ito ay isang sikat na restaurant sa lugar na iyon. Bagamat maraming tindahan ang nahihirapan dahil sa krisis sa ekonomiya mahigit 50 taon nang nandoon ang restaurant na ito. Hindi nag-advertise ang restaurant ngunit marami pa ring dumarating na mga customer. May mga sabi-sabi rin na naglalagay sila ng droga sa lugaw. Ang mas espesyal ay kahit sino ang mga customer o kung saan sila nanggaling ang restaurant ay magsasara ng alas 6 ng gabi. Kinuha pa nila ang mga kutsara habang kumakain ang mga customer at isinara ang tindahan. Upang patunayan ito kinolekta ng kalihim ang mga larawan ng 3 taong nakatira sa bahay na iyon. Ngunit wala ni isang larawan ang nagpakita ng isang tao. Dahil dito hindi nasisiyahan si Sung Jae. Dahil namuhay sila ng maingat at hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman sa kanilang paligid napakakaunting impormasyon tungkol sa kanila. Nang marinig niya ang kanilang edad naisip ni Sung Jae na hindi sila ang mga taong hinahanap niya. Pero nagtaka rin siya kung ano ang ginawa nila pagkalipas ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos isara ang tindahan kumain uminom at naglalaro ng baraha ang 3 bruha. Sinabihan siya ng lola ni Cho-hong na walang pakialam sa mga tao. Binalaan siya ng kanyang lola na kung palagi niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para tulungan sila matutuklasan siya at magkakaroon ng kalunos-lunos na wakas. Kinabukasan pumunta si Cho-hong sa supermarket para bumili ng mga gamit ngunit may dumating na ibang lalaki at tumayo sa harapan niya. Umabot si Cho-hong para kunin ang pagkain ngunit nataman ng tray ng pagkain si Sung Jae. Mabilis niya itong itinapon ngunit nagbago ang sitwasyon. Inihagis niya ito sa sahig sa harap ng maraming tao. Napagtanto ni Cho-hong na ito ang taong nakabangga sa kanya ng kotse noong nakaraan kaya't sinaman niya ito ng tingin at saka umalis. Hinanap ni Sung Jae ang address ng sinigang na restaurant. Sa oras na ito pauwi na rin si Cho-hong. Nakita ni Cho-hong si Sung Jae na sumusunod sa kanya. Nagalit siya sa mga kinikilos niya akala niya isa siyang baliw na stalker. Dumating si Sung Jae sa harap ng sinigang na restaurant. Laking gulat niya na ito rin ang lugar na hinahanap niya. Hindi pa nakakabawi si Sung Jae sa kanyang pagkabigla ng hajisan ni Cho-hong ng isang balde ng tubig ang kanyang mukha na nagpabasa sa kanyang buong katawan. Galit na umalis si Sung Jae. Pagkatapos noon umuwi siya para makipag-ugnayan sa isang tao para imbestigahan ang kakaibang bahay na iyon. Isang gabi bumisita ang isang lalaki na may-ari ng tindahan ng manok sa malapit. Nang makitang maayos na ang takbo ng sinigang na restaurant gusto niyang nakawin ang recipe. Habang si Cho-hong ay nasa telepono sumilip siya at nagtago sa isang sulok kinuha ang kanyang telepono at lihim na kinunan ng video ang lahat ng nagluluto ng lugaw.
Pagkatapos isang magical seasoning scene ang nagulat sa kanya. Naglagay silang tatlo ng isang bagay na lumikha ng kakaibang liwanag. Pagkatapos ay hinaipan ng malakas na hangin ang lahat sa hangin. Niyanig din ang buong katawan niya sa hangin. Nang marinig ang ingay tumigil ang tatlong mangkukulam. Nadiskubre ang lalaki kaya natakot siya at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Lumapit ang lola ni Chohong at ipinatong ang kamay sa ulo nito saka inilagay sa bag at nagmaneho. Nasa harap din ng shop si Sang Jae binabantayan ang bahay. Tumayo siya sa gilid at nakita niya ang kakaibang kilos ng tatlong tao. Kinaumagahan dahan-dahan silang uminom ng tsaa at nag-enjoy sa weekend. Pumunta si Chohong upang kumuha ng prutas ng makar inag siya ng katok sa pinto. Sinabi niya sa kanila na ang tindahan ay sarado para sa katapusan ng linggo. Pero may isang customer pa rin ang nagpumilit na pumasok. Binuksan ni Chohong ang pinto at nagulat siya nang makita si Sang Jae. Nagpakilala pa siya bilang may-ari ng building. Nagulat ito kay Chohong. Sinabi ng kalihim na binili ng kanyang direktor ang gusali. Kinuha ng tiyahin ni Chohong ang list ngunit matagal na itong nabulok. Maging ang dating may-ari ng gusali ay pumanaw na 3 taon na ang nakararaan. Wala silang ibang paraan para patunayan ito. Hiniling din ni Sang Jae na umalis sila sa loob ng 2 linggo. Nang makita ito hinabol siya ni Chohong at tinanong kung ginagawa niya ito para makaganti sa ginawa nito sa kanya. Sinabi ni Sang Jae na kung gusto nilang manatili kailangan nilang magbayad ng deposito na 100 million won at isang buwan ng rente na 20 million won. Ang halaga ng pera ay nagulat sa kanilang tatlo. Upang kumita ng pera sa legal na paraan nagpa siya ang lola ni Chohong na mamuhay at magtrabaho tulad ng isang normal na tao. Mag-o-overtime sila at hindi na mag-e-enjoy sa marangyang gabi. Kahit na 50 taon na silang nagnenegosyo ang perang kinita nila ay para lamang sa kasiyahan sa buhay. Nagsimulang manghiram ng pera sa bangko ang lola at tiyahin ni Chohong. Ngunit lampas na sila sa edad ng pagtatrabaho at walang collateral kaya walang nagbigay sa kanila ng pautang. Pinagtawanan pa siya nito na ikinagalit niya. Tinuruan niya sila ng leksyon. Pagkatapos ay gumawa ng appointment si Chohong upang makilala ang kanyang kasintahan. Siya ay isang empleyado sa bangko. Nakita niyang maganda ang takbo ng sinigang restaurant ng pamilya ni Chohong. Kaya naisip niya na maraming mahahalagang ari-arian ang iiwan ng tiyahin niya. Kaya determinado siyang manatili sa kanya. Dahil alam niyang gusto ni Chohong na humiram ng pera at hindi pag-aari ng kanyang pamilya ang gusali na dismaya siya at gumawa ng dahilan para umalis. Maya-maya ay umuwi si Chohong at sinabi sa kanyang lola at tiyahin na tutulungan sila ng kanyang kasintahan na humiram ng pera. Hindi naniniwala ang lola ni Chohong na dapat siyang mag-ingat sa mga tao. Nauubos na ang kapangyarihan niya dahil sa bulag niyang pagmamahal sa taong hindi siya mahal. Kung magpapatuloy ito kung gayon ang katotohanan na sila ay naninirahan dito na sinusubukang mabawi ang kanilang mga kapangyarihan ay magiging ganap na walang kabuluhan. Nagalit si Chohong na hindi maintindihan ng kanyang lola ang pakiramdam ng pagmamahalan sa pagitan ng mga mag-asawa. Kinabukasan nagpunta muli si Chohong upang maghatid ng mga paninda. Bigla niyang nakita ang nobyo at sinundan niya ito. Natuklasan ni Chohong na nakikipagrelasyon siya sa isang pangit na may-ari ng tindahan ng paa ng baboy. Ginawa niya ito para lang sa pera. Nang malaman ito labis na nadismaya si Chohong. Ang kanyang mga sigaw ay yumanig sa lahat. Malungkot siyang napaupo at umiyak ng umiyak sa gilid ng kalsada. Nang gabing iyon naglalakad si Sang Jae sa kalye. Nang makita niyang dumaan sa tabi niya ang absent-minded at dejected figure ni Chohong mabilis niyang sinabihan ang kanyang sekretarya na ihinto ang sasakyan at sinundan siya. Sa harap ng isang supermarket nakita niya itong nakaupo na lasing. Pinayuhan niya itong umuwi ngunit sinabi niya na ang mga taong katulad niya ay masasamang tao kaya kailangan niyang mag-ingat. Sinabi ni Sang Jae na tao rin siya. Tumayo si Chohong at bamulong na isa akong mangkukulam. Laking gulat niya nang marinig iyon. Pagkatapos ay nahulog si Chohong sa lupa. Niyugyug niya ito sa paggising at sinabing hindi siya gagawa ng tulad sa mga pelikula at ihahatid siya pauwi. Makalipas ang ilang segundo nakahiga si Chohong sa likuran ni Sang Jae. Pagpasok nila sa isang madilim na kalye ay biglang bumukas ang mga ilaw sa kalye na ikinagulat at ikanalitaw niya. Kinabukasan ng magising si Chohong pamitik siya at gumamit ng mahika para kumuha ng tubig. Pero kakaiba walang nangyari. Kasabay nito ang pagsulpot ni Sang Jae. Pinapanagot niya ito sa kanyang ginawa kagabi nang siya ay lasing.
Hindi lang nasugatan ang ulo nito, kinagat pa nito ang paa nito at kinuha ang sandal nito at ayaw bumitaw. Nakaramdam ng awkward si Chohong at hindi alam ang gagawin kaya nagdahilan siya at umalis. Naisip ni Chohong ang nangyari kagabi na nagpahiya sa kanya at sinisisi ang sarili. Medyo natakot din siya. Pagkatapos Chohong ay palihim na umuwi. Nagulat at natarante si Chohong nang malaman niyang nawala na ang witch mark niya. Nangangahulugan ito na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mangkukulam. Dahil hindi siya naniniwala na ito ay totoo, si Chohong ay lihim na pumunta sa kusina at sinubukan muli at muli, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay talagang nawala. Kasabay nito lumapit ang tiyahin ni Chohong upang ipaalala sa kanya ang kanyang pag-iibigan sa empleyado ng pananalapi. Kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang tiwala sa isang tao at tumanggap lamang ng pagkakanulo bilang kapalit, mawawala ang kanyang markang mangkukulam. Mukhang natakot si Chohong at tinanong ang kanyang tiyahin kung ano ang mangyayari kung mawala ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ng lola ni Chohong na kapag nawala ang kanyang kapangyarihan, siya ay itatapon sa isang madilim, malamig at maruming lugar. Doon wala siyang magandang alaala. Hindi niya masabi kung sino siya o kung nasaan siya. Tanging hiyawan at demonyo ang naroon. Isang impyernong mundo na mas masahol pa sa kamatayan. Natakot si Chohong nang marinig iyon. Sa gabi pumasok si Chohong sa bodega upang maghanap ng mahalagang bagay mula sa mga mangkukulam. Tapos may ginawa siya para hindi malaman ng tita at lola niya na nawala lahat ng magic niya. Nagdahilan si Chohong na mabubuhay siya bilang isang tao at hindi na niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para ihatid ang lahat ng pagkain. Nang makita ito ng tiyahin ni Chohong ay nakaramdam din siya ng kakaiba. Pagkabalik sa tindahan, nakita ni Chohong si Sung-jae na paparating. Dinala niya ang kanyang pamilya ng ilang kontrata. Ibababa niya ang upa na may ilang kondisyon. Higit sa lahat, lilipat siya sa gusaling ito para manirahan sa kanila. Nagdulot ito ng matinding pagsalungat ng lahat. Naisip ng tiyahin ni Chohong na dapat nilang burahin ang alaala ni Sung-jae at ipadala siya sa ibang bansa tulad ng may-ari ng tindahan ng manok noong nakaraan. Ngunit sinabi ng lola ni Chohong na kung ipagpapatuloy nila iyon, ito ay magiging napakahirap. Mas madaling matuklasan ang mga ito. Bilang karagdagan sa pagtaas ng presyo ng whorage at pagtatrabaho ng overtime, pumayag din ang lola ni Chohong na i-record at sagutin ang mga panayam upang makilala siya ng mas maraming tao at kumita ng mas maraming kita. Sa harap ng maraming tanong ng mga taong nagchichismisan tungkol sa paghawak niya ng isang mangkok ng kumukulong sabaw gamit ang kanyang mga kamay o pagbibitbit ng isang supot ng bigas gamit lamang ang isang kamay, sinubukan niyang pabulaanan na siya ay isang ordinaryong tao lamang na hindi kayang gawin iyon. Ngunit ipinakita nila ang larawan bilang ebidensya. Sa larawan, si Chohong ay may dalang 10 tray ng pagkain sa kanyang ulo at naghahatid ng mga paninda. Si Chohong ay naka-high heels at hawak ang kanyang telepono sa kanyang kamay para mag-text. Hindi napigilan ng lola ni Chohong ang galit. Hinabol at binugbog ng lola si Chohong na nagdulot ng kaguluhan sa paggawa ng pelikula. Pagkatapos ay kinuha ng isa pang aktres ang hamon ni Chohong. May bitbit siyang mga tray ng mainit na lugaw sa kanyang ulo para gumalaw. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinaglaruan ng marumi ng kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, gumamit ng mahika ang lola ni Chohong para maiwasan ang aksidente. Nagulat si Chohong nang makitang gumagamit ng kapangyarihan ang kanyang lola dahil ang lola niya ang nagbabawal sa kanya at sa kanyang tiyahin na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga tao. Sa gabi, dinala ni Chohong ang isang bagay sa harap ng pintuan ng isang pawn shop. May isang maitim na mangkukulam na ipinatapon. Gagawin niya ang lahat ng walang pakialam sa presyo. Natakot si Chohong na puntahan siya. Sinabi ni Chohong na nawalan siya ng kapangyarihan at gusto niyang mabawi ang mga ito. Nang malaman ng Dark Witch na si Chohong ay isang mangkukulam, tumawa siya ng malakas. Ang kanyang pagtawa ay nagdulot ng pagkukumpulan ng maitim na ulap at kulog. Naglabas si Chohong ng pilak na plato bilang bargaining chip. Ngunit hindi siya mag-abala na tanggapin si Chohong. Ang gusto niya ay mga bagay na may memory value sa mga tao. Mga bagay na akala ng tao ay basura. Pero sa kanya iba ang halaga nila. Nang makita ng Dark Witch ang kwintas na alaala ng ina ni Chohong ay agad siyang natuwa. Nang hawakan niya ito, nakita niya ang ina ni Chohong na sinusunog ng apoy dahil sa kanyang bulag na pag-ibig. Ito ang kinaiinteresan ng Dark Witch. Upang makahanap ng paraan para matulungan si Chohong na mabawi ang kanyang kapangyarihan, sinabi ng Dark Witch na mayroon siyang 3 linggo upang mabawi ang kanyang kapangyarihan.
Kung hindi siya ay unti-unting nagiging pangit, mawawala ang lahat ng kanyang lakas at kabataan. Siya ay magiging isang kakilakilabot na tao at ipatapon upang mamuhay sa kadiliman. Natakot si Cho-hong at ayaw niyang mangyari iyon. Naglabas ang Dark Witch ng isang pares ng tenga ng duwende. Ang mga tainga na ito ay tutulong kay Cho-hong na mahanap ang tunay na pag-ibig sa kanyang buhay. Hanggat nasa puso niya ito, mababawi niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi natatakot na mawala ang mga ito. Pagkatapos ay naglakad si Cho-hong sa kalsada at nakita ang isang grupo ng mga gwapong lalaki. Agad niyang nilagay ang tenga ng duwende at nakinig. Pero bell lang ang narinig niya. Kasabay nito inilipat ni Sang Jae ang kanyang mga gamit sa porridge restaurant ni Cho-hong. Naglagay pa siya ng kamera sa kwarto. Higit pa rito, nagbigay din siya ng ilang nakalilitong mga patakaran. Ngunit talagang pinagbawalan siya ng lola ni Cho-hong na pumunta sa bodega at kusina na mga pribadong lugar ng kanyang pamilya. Dahil dito lalo pang naghinala si Sang Jae. Samantala si Jae-wook, isang may akda ng comics, ay malabo na iniisip ang lalaking nakatira sa bahay ni Cho-hong nang dumating ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay labis na nagalit nang malaman ng kanyang ama na siya ay sumuko sa pag-aaral para sa pagsusulit sa serbisyo sibil upang ituloy ang isang malabong hilig. Ngunit nang makita ang kanyang pagiging maalab, tinanggap at sinuportahan ng kanyang ama ang kanyang hangarin. Pinaalalahanan siya ng kanyang ama na siya ay matanda na at hindi niya kayang suportahan ang kanyang anak para sa abogasya. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, labis ding nalungkot si Jae-wook. Sa kabilang banda, nakikipag-chat si Sang Jae sa kanyang sekretarya sa labas nang hindi sinasadyang makita niya si Cho-hong na nagtatago at may iniiwasan. Hinahanap siya ng masamang boyfriend niya. Nakilala niya ito dahil natapos na niya ang mga pamamaraan ng pautang na nangangailangan ng kanyang pirma. Hindi nasiyahan si Cho-hong at sinabihan siyang itapon ito dahil hindi na niya ito kailangan. Pero hindi siya pumayag dahil makakaapekto ito sa reputasyon niya sa trabaho. Akala niya gusto nitong maghiganti sa breakup. Malakas din niyang sinisi ang panloloko sa kanya dahil wala ang kanyang pamilya sa kanyang mga ari-arian. Bilang tugon sa mga salita ng masamang tao, si Cho-hong ay labis na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapaalam sa kanya kung ano ang pakiramdam ng mahalin ang isang tao. Hindi siya dapat nagsinungaling sa kanya tungkol sa ikatlong tao dahilan para mawala ang lahat sa kanya ngayon. Pero gusto pa rin ni Cho-hong na tretuhin siya ng maayos. Mariin niyang itinanggi. Nimanipula pa niya ito para hindi niya makancel ang kontrata. Ngunit mariin pa rin siyang tumanggi. Sa oras na ito, nakita ni Sang Jae na may mali at hindi niya maiwasang suntukin ang masamang tao. Pagkatapos ay dumating si Sang Jae at kinaladkad si Cho-hong. Nang makita ang ugali nito, hindi siya komportable. Sinabi niya sa kanya na huwag pakialaman ang kanyang negosyo. Sinabi ni Sang Jae na ayaw din niyang pakialaman. Ngunit may ilang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-ingat. Nahirapan pala siya ng gabing iyon dahil sa bastos na iyon. Umaasa siya na hindi na siya gagawa ng anumang bagay na makapagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Sang Jae na iwan si Cho-hong na naguguluhan, hindi alam kung ano ang gagawin. Umuwi ang dalawa na may sama ng loob. Agad namang napagtanto ng tiyahin ni Cho-hong na katatapos lang ng pagtatalo nilang dalawa. Sa kabilang banda, naghinala ang tiyahin ni Cho-hong kay Sang Jae nang bigla itong humiling na lumipat sa kanila. Ang sabi ng lola ni Cho-hong, masyado raw nag-iisip ang tiyahin ni Cho-hong dahil wala raw siyang kalayaang bumili ng bahay. Samantala, nagpaikot-ikot si Cho-hong gamit ang kanyang mga tainga ng duwende nang makarinig siya ng ingay sa labas. Pero pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ang taong gumawa ng ingay ay si Sang Jae. Pumunta siya sa bodega ng kanyang pamilya, ngunit maingat na nakalock ang pinto. Sa sandaling iyon, isang memory image ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang eksena ng isang misteryosong lalaking nakaitim na may hawak na isang bata na malubhang nasugatan, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Cho-hong na ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbaba dahil nawala ang kanyang kapangyarihan sa mangkukulam. Abala siya sa pagpapaganda ng sarili para makapunta sa isang mahalagang misyon. Pagkarating ni Cho-hong sa pinto, muli niyang nakasalubong si Sang Jae. Ang mga mukha ng lahat ay punong-puno ng layuning pumatay. Wala man lang nagbigay daan sa hagdan. Si Sang Jae ay inaalagaan ng kanyang lola at tiyahin para sa almusal, isang mesa na puno ng masaganang pagkain. Ngunit sinabi pa rin ng lola ni Cho-hong na walang makakain na labis na ikinagulat ni Sang Jae.
Sa kabilang banda maraming iniisip si Jae-wook matapos makita ang malungkot na ekspresyon ng kanyang ama nang sabihin niyang gusto niyang ituloy ang kanyang pangarap. Binisita niya ang kanyang ina na matagal nang nawala para humingi ng ginhawa. Pagkatapos malungkot siyang pumunta sa isang bar at naglasing. Kasabay nito nagsusumikap pa rin si Cho-hong sa mga lansangan upang mahanap ang kanyang kapalaran. Ginamit niya ang Goblin headphones mula umaga hanggang gabi. Nang mapagod ang kanyang mga paa umupo siya para maghintay ng bus na uuwi. Sa bus nakita ni Jae-wook si Cho-hong at mabilis itong tinawag. Kinuha niya ang bakanteng upuan at sinabihan siyang maupo. Nang makita ang masigasig nitong hitsura hindi siya makatanggi. Tinanong ni Jae-wook si Cho-hong kung sino ang lalaking nakatira sa kanya. Pinayuhan ni Jae-wook si Cho-hong na sipin siya palabas ng kanyang bahay. Bago pa makapagpaliwanag si Cho-hong nakatulog na si Jae-wook dahil sa kalasinggan. Nang makita ang kagwapuhan ni Jae-wook hindi napigilan ni Cho-hong ang pagtingin sa kanya. Bigla niyang sinandal ang ulo niya sa balikat niya. Pagkatapos noon kinailangan ni Cho-hong na buhatin ang lasing na lalaki pabalik sa kanyang bahay. Hindi niya alam kung ilang taon na siya ngayon dahil sa lalaking ito. Nagalit siya nang marinig siyang bamulong tungkol sa kanyang pagkabigo sa buhay. Hindi pa pala ito nahihimatay dahilan para magsayang ng lakas. Ngunit sa nakikitang kaawa-awang hitsura nito hindi niya maatim na sisihin siya. Tinanong ni Jae-wook si Jae-wook kung dapat niyang talikuran ang kanyang pangarap na gampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang anak. Pinayuhan din siya nito na ituloy ang kanyang pangarap habang madamdamin pa rin ito. Lumitaw ang romantic atmosphere nang biglang hawakan ni Jae-wook ang mga tenga ng duwende ni Cho-hong. Tinanong niya ito kung ito ay tuyong pusit. Ilalagay na sana niya iyon sa bibig niya nang binawi niya iyon. Nagpumiglas ang dalawa at nakapatong sa isa't isa. Sa sandaling iyon pumunta si Sung-jae sa bahay ni Jae-wook dahil sa advertisement. Nagulat siya nang makita ang eksenang ito. Sabi niya baka naaabala niya yung dalawa. Tapos umalis na siya. Galit na galit ang ugali ni Sung-jae nang makita niya si Cho-hong. Paulit-ulit niya itong pinapagalitan dahil mukhang mahilig makipaglaro sa nararamdaman ng iba. Saglit lang siyang naging miserable at ngayon ay masaya na sa piling ng ibang lalaki. Hindi alam ni Sung-jae kaya nag-alala siya sa kanya na parang busybody. Nang makita ang masasakit na salita ni Sung-jae tinanong ni Cho-hong kung gusto niya siya. Kaya naman nagalit siya nang makita siyang nakipag-break. Kung gusto niya ito sasabihin niya kung bakit kailangan niyang humanap ng dahilan para lumaban. Isa pa hindi siya ang tipo niya. Dahil nataman siya sa mahinang punto hindi ito maamin ni Sung-jae. Paulit-ulit itong humahabol sa kanya at malakas na sinasabi na hindi siya ang tipo ng taong gusto niya. Nang makita ang eksena nilang dalawa hindi maintindihan ng sekretarya at Jae-wook na nakatingin sa ibaba ang nangyayari. Nagalit si Sung-jae dahil sa tanong ni Cho-hong kaya hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tanong nito. Gusto mo ba siya? Kinabukasan nang makita ng sekretarya ni Sung-jae si Cho-hong na naglalakad sa kalsada binanggit siya ng sekretarya na ikinainis niya. Sinabi pa niya na wala siyang gusto. Nakita siya ng lola at tiyahin ni Cho-hong na may makapal na make-up sa mukha at may kulay abong buhok sa ulo. Kaya naghinala sila at kinaladkad siya papasok sa silid. Siguradong nawala ang marka ng rosas ng bruhang nasa katawan ni Cho-hong. Dahil dito ay labis na nag-alala ang dalawa. Nakita rin nila ang mga tenga ng duwende ng Dark Witch. Walang ibang paraan. Kaya sinabi ng lola ni Cho-hong na kailangan niyang hanapin ang lalaki ng tadhana at halikan siya. Sa oras na iyon lilito muli ang marka ng rosas. Kung kayang makuha ni Cho-hong ang puso ng lalaking iyon hinding-hindi siya matatakot na pagtataksil o mawala muli ang kanyang kakayahan. Nauubos ang oras para sa kagandahan ni Cho-hong. Lumabas siya para aktibong maghanap. Sa sandaling ito naglalakad si Jae-wook at nakita niya ang figure ni Cho-hong. Tinawag siya nito at sinabihang tumahimik. Lalapit sana siya sa kanya. Sa oras na ito nang papalapit na ang distansya sa kanilang dalawa nagsimulang marinig ni Cho-hong ang hudyat mula sa mga tainga ng duwende. Ang kanyang kapalaran ay lumitaw na labis na ikinagulat niya. Sa gitna ng masikip na tao hindi matukoy ni Jae-wook ang lokasyon ni Cho-hong. Habang nalilito si Cho-hong isang pares ng mga kamay ang tumapik sa kanyang balikat. Si Sung-jae iyon. Nang makita siya hindi niya sinasadyang nabitawan ang kanyang telepono. Akala niya siya na ang destiny niya. Agad siyang sumigaw sa kawalan ng kasiyahan. Bakit siya? Sa oras na ito hinahanap pa rin ni Jae-wook si Cho-hong sa karamihan.
Ngunit natagpuan lamang niya ang kanyang nahulog na telepono at siya ay nawala. Agad na hinayla ni Sang Jae ang kamay ni Cho Hong papunta sa ibang lugar para makipag-usap. Hinanap niya ito para humingi ng tawad dahil sa galit sa kanya nang walang dahilan. Ngunit ang isang makatwirang taong tulad niya mula nang makilala siya ay walang maisip. Tinanong niya ito kung ano ang tingin nito sa kanya bilang isang lalaki. Habang nagkukumpisal si Sang Jae ng kanyang nararamdaman, naisip lang ni Cho Hong ang paghalik sa tadhana. Hindi niya pinansin ang mga sinabi nito dahilan para mapahiya siya at gumawa ng dahilan para umalis. Ngunit sinubukan siyang pigilan ni Cho Hong. Inalok niya ito na imbitahan siya sa tanghalian, ngunit nagkamali itong sinabi na sinabihan niya ito na humanap siya ng mapaghahalikan. Sobrang awkward ng atmosphere kaya hindi alam ni Sang Jae kung ano ang gagawin. Nagkunwari siyang sinagot ang telepono ng sekretarya at sinabing may urgent siyang negosyo. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis kahit na sinabi ng sekretarya na ito ay walang kagyat. Umupo si Sang Jae sa kotse, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang pag-amin niya kay Cho Hong. Hindi niya kinaya ang kalokohang ginawa niya kaya napasigaw siya. Natakot nito ang sekretarya. Tinanong ng sekretarya si Sang Jae kung ano ang nangyari. Tanong ni Sang Jae sa kanya, ano ang tingin mo sa akin? Tanong nito na lalong ikinagalit ni Secretary Kim. Sa oras na ito umuwi si Cho Hong sa isang madilim na estado. Umiinom pa siya ng patis sa halip na tubig. Natuwa ang lola at tiya ni Cho Hong nang malaman nilang si Sang Jae ang nakatadhana sa kanya. Pero sinabi ni Cho Hong na hindi maganda ang kanilang relasyon. Nakipagtalo, nakipag-away at kinagat pa siya. Nang malaman ito ng lola ni Cho Hong, labis siyang nagalit. Kailangan nilang unti-unting magplano para kay Cho Hong na magkaroon ng unang halik niya kay Sang Jae. Sa sandaling ito hinanap siya ni Jae-wook. Nang makita niya ito ay mabilis niya itong niyakap at sinabing nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya sa kanya ang telepono. Akala niya ay may kinidnap siya. Tinanong ni Cho Hong kung paano kung may kumidnap sa kanya. Gustong ipagtapat ni Jae-wook ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi niyang kung wala siya walang maghahatid ng lakas ng loob sa kanya. Hindi nasiyahan ang sagot nito at pumasok sa loob ng bahay. Kasabay nito sa pagbabalik, tinanong ni Sang Jae ang kanyang sekretarya kung kumusta ang kanyang pag-ibig. Masigasig ding sinabi ng kalihim kay Sang Jae ang kanyang kwento. Noong una hindi masyadong gusto ng dalawa ang isa't isa. Ngunit saan man sila magpunta nakita nila ang mga figurine ng isa't isa. Sa puso niya madalas niyang iniisip at inaalala ang kausap. Akala niya in love siya sa taong iyon. Unti-unti ding napagtanto ni Sang Jae na may nararamdaman siya para kay Cho Hong. Sa bahay naghanda silang tatlo ng isang romantic dinner para kina Cho Hong at Sang Jae. Pero masyado na siyang late umuwi. Masaya silang tatlo na naghihintay sa kanyang pag-uwi na may pekeng ngiti. Nagdahilan ang lola at tiyahin ni Cho Hong na umalis para may privacy silang dalawa. Kinuha ni Cho Hong ang inisyatiba upang simulan ang isang masayang pag-uusap. Niyaya niya itong uminom kasama niya. Ngunit sinubukan pa rin niyang maging malamig at lumikha ng distansya. Kinabukasan ng si Sang Jae ay naghahanda para pumasok sa trabaho, nakita niya ang isang invitation card na ipinadala sa kanya. Hindi niya ito pinansin at itinapon sa basurahan. Lumipad din ang invitation card na iyon sa lugar ni na Jae-wook at Secretary Kim. Nang dumating si Jae-wook para pumirma ng kontrata kay Sang Jae para sa modelo ng advertisement, nagkatinginan ang dalawang lalaki na parang matagal nang magkaaway. Biglang nakita ni Sang Jae ang invitation card sa katauhan ni Jae-wook. Kaya kinanselan niya ang lahat ng trabaho niya para pumunta sa sinigang restaurant para dumalo sa 50th anniversary party para sa mga VIP customer. Pero kung tutuusin, isa lang itong dahilan para tulungan si Cho Hong na paikliin ang oras para makuha ang kanyang unang halik. Nang makitang gwapo si Jae-wook, nag-aalangan ding sumagot si Sang Jae. Hindi makakurap ang dalawang lalaki nang makita si Cho Hong sa kanyang magandang hitsura. Nagsimula ang selebrasyon sa isang napakasayang pagkain na magkasama. Sa hapagkainan, si Jae-wook ay palaging nag-aalaga kay Cho Hong na ginagawang lubhang hindi komportable si Sang Jae. Pagkatapos nilang kumain, inanunsyo ng lola ni Cho Hong na maglalaro sila para manalo ng napakahahalagang premyo. Ipinahayag ni Sang Jae na ayaw niyang lumahok kaya labis na nasasabik ang sekretarya. Dahil sa mga premyo at pera, pumunta rito ang sekretarya ni Sang Jae para makilahok sa premyo para paghandaan ang kanyang kasal. Nagalit si Sang Jae nang marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang nasasakupan.
Nagpa siya siyang makipaglaro hanggang dulo kasama ang sekretarya. Una bubunot sila ng bola para hatiin ang koponan. Siyempre ayon sa kaayusan sina Cho-hong at Sung-jae ay magiging mag-asawa habang si Jae-wook ay kasama ni Secretary Kim. Ang tiyahin at lola ni Cho-hong ay nasa isang koponan simula sa laro ng pagkain ng mga stick ng cake. Sa ambisyong manalo ng premyo mabilis na nagsimulang makipaglaro si Secretary Kim kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda sinubukan din ni Sung-jae na manalo sa laro kasama si Cho-hong. Nagkatinginan ang dalawa. Bigla silang nagulat sa sigaw ni Secretary Kim. Upang pigilan si Secretary Kim na manalo sa premyo sinubukan ng lola at tiyahin ni Cho-hong na gumawa ng pinakamaikling cookie stick para manalo sa larong ito. Sa ikalawang laro tatayo sila sa isang pahayagan na may mas maliit na lugar. Kung sino ang unang matalo ay may parusa na kailangang halikan ang isa't isa. Sinubukan ni Cho-hong na humihip ng mahika sa tenga ni Sung-jae para mabilis siyang matalo. Pero bago pa sila matalo natakot si Jae-wook sa tabi nila na baka may mahalikan pa si Cho-hong. Kaya nagkunwari siyang nagpupumiglas para unang matalo ang kanyang koponan. Ang aksyon niyang ito ay labis na ikinainis ng isang ambisyosong tao tulad ni Secretary Kim. Nanalo pa rin sa larong ito ang lola at tiyahin ni Cho-hong. Naabot na ng 3 mangkukulam ang huling solusyon. Sa ikatlong laro ang bawat kinatawan ng koponan ay kailangang uminom ng isang baso ng beer sa pinakamaikling oras. Sinadya pa ng lola ni Cho-hong na maglagay ng kaunting magic kiss sa baso ni Sung-jae. Pero nang magsisimula na sila nakita ng ambisyosong Secretary Kim na hindi pare-pareho ang dami ng beer sa bawat baso. Kaya sinubukan niyang kunin ang baso ni Sung-jae dahil kakaunti lang ang laman nito. Bagamat sinubukan silang pigilan ng lahat hindi pa rin sila mapapantayan sa kagustuhan ni Secretary Kim na manalo. Dahil dito nalasing siya at paulit-ulit na sinasabing mahal niya si Sung-jae. Akala ng lola at tita ni Cho-hong ay ayaw talaga ni Sung-jae kay Cho-hong halata naman. Ngunit sa panig ni Sung-jae iniisip ang mga sandali na nakasama niya si Cho-hong ngayon labis siyang natuwa. Sa kalagitnaan ng gabi hinanap niya ang daan palabas ng silid upang maghanap ng kung ano. Bigla siyang natapilok sa hagdan at nawalan ng malay. Si Cho-hong at ang lahat ay tumakbo palabas at nakita siya labis na nataranta. Gustong sabihin ng lola ni Cho-hong sa tiyahin ni Cho-hong na magpakuha ng gamot at gisingin si Sung-jae. Ngunit napagtanto nila na siya ay walang malay. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Cho-hong na halikan pabalik ang rosas. Nagsimulang magpumiglas silang tatlo. Sa sandaling ito biglang nagising si Sung-jae at sumigaw. Ipinaliwanag ni Cho-hong na sinadya lamang niyang magsagawa ng CPR upang mailigtas siya. Naginat si Sung-jae at tumayo. Ngunit pagkahulog na sprain ang kanyang binti. Sa gitna ng kanyang sakit bigla niyang nakita ang isang pamilyar na baseball. Sa kabilang banda inaalala ng ina ni Sung-jae ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Si Sung-jae ay inagaw ng ilang araw sa isang aksidente. Nang matagpuan siya wala siyang maalala sa mga nangyari noong mga araw ng pagkidnap sa kanya. Tuluyan nang nawala ang sugat sa kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos noon palaging binabangungot si Sung-jae. Sa loob ng maraming taon kinailangan niyang sumailalim sa psychological therapy sa isang doktor. Nang makita siyang nakatira sa isang sinigang na restaurant dahil naghahanap siya ng mga walang buhay na bagay sa kanyang panaginip labis na nagalit ang kanyang ina. Bukod dito ngayon ay nasugatan ang kanyang binti. Kaya pinayuhan siya ng kanyang ina na huminto at umuwi. Ngunit sinabi ni Sung-jae na kaunting panahon na lang at nangako siyang babalik. Paglabas niya ng kanyang silid naisip ng kanyang ina na ang 3 miyembro ng pamilya ni Cho-hong ay mga katulong. Kaya inutusan niya si Secretary Kim na palitan sila ng mas bata dahil masyado silang pangit. Nang marinig ang mga salitang iyon ang 3 tao ay labis na nagalit. Sa kabilang banda naisip ng lola ni Cho-hong na sa dinami-dami ng mga taong darating madaling ma-expose ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya naisip ng lola ni Cho-hong na pagkatapos nilang gamitin si Sung-jae bilang ang taong nakatadhana upang mabawi ang kakayahan ni Cho-hong dapat silang gumawa ng paraan upang siya ay paalisan sa bahay. Agad namang tumutol si Cho-hong at sinabing siya ang may-ari ng bahay kung tutuusin. Ngunit sinabi ng lola ni Cho-hong na hindi siya dapat makisali sa pag-ibig ng tao. Pagkatapos ay dinala ni Cho-hong ang lugaw sa silid ni Sung-jae. Nang makita niya itong natutulog hindi niya nalampasan ang pagkakataong magnakaw ng halik sa kanya. Ngunit binuksan niya ang kanyang mga mata at nahuli siya sa akto.
Idiniin siya nito at sinabing kahit madali lang sa kanya ang halik ang simula ng isang romansa. Kapag ang taong iyon ay tama para sa kanya ang simula ay magkakaroon ng kahulugan. Agad naman siyang tinutuya ni Cho-hong at sinabing hindi siya marunong humalik kaya naman nagdahilan siya sa kanyang kahinaan. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis na iwan siyang nadidismaya. Gayunpaman nang makalabas siya nahihiya si Cho-hong sa kanyang mga aksyon. Nag-deliver ng lugaw si Cho-hong kay Jae-wook. Tinanong niya ito kung paano malalaman kung paano nabuo ang pag-ibig at kung paano niya makukuha ang pag-ibig ng isang lalaki. Nagdahilan si Cho-hong para tanungin ang kanyang tiyahin. Sabi nga ni Jae-wook basta na-realize ng boy na may feelings siya para sa girl kahit anong gawin niya maaakit siya. Katulad ng ginawa ni Jae-wook kay Cho-hong pero hindi niya alam ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang marinig iyon ni Jae-wook nalulungkot na naisip ni Cho-hong na wala siyang paraan para makuha ang puso ni Sang-jae dahil palagi itong malamig sa kanya. Ngunit iniisip ang tungkol sa pamumuhay sa isang madilim na impyerno na may pangit na hitsura gaano man ito kahirap kailangan niyang subukan. Kinagabihan lumabas si Sang-jae para hanapin ang baseball na nakita niya kagabi ngunit nagulat siya nang makita ang hitsura ng tiyahin ni Cho-hong ng gabing iyon na nagpabagsak sa kanya muli sa sahig. Kinabukasan dumating si Secretary Kim para magulat tungkol sa trabaho sa kumpanya dahil pansamantalang nasugatan si Sang-jae at hindi nakapasok sa trabaho. Bilang karagdagan ipinaalam din ni Secretary Kim kay Sang-jae ang isang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang pananaliksik na panatili ng Rice Porridge Restaurant ang orihinal nitong lasa sa loob ng 50 taon at ang tindahan ay hindi kailanman nagsara maliban sa katapusan ng linggo. Ngunit 25 taon na ang nakalilipas isang exception ang nangyari. Nagsara ang tindahan ng isang araw. Umulan ng araw na iyon at nasa ospital pa rin ang nagligtas sa kanya sa aksidente. Nangyari din ang aksidenteng iyon malapit sa kainan ng sinigang. Nang pinagsama-sama ang lahat ng mga kakaibang bagay na ito at ang mga alaala na nakita ni Sang-jae na pagpasyahan ni Secretary Kim na hindi ito isang normal na restoran ng lugaw dahil maraming nawawalang tao at lahat ng bagay ay hindi alam ang pinagmulan. Labis na natakot si Secretary Kim sa pag-aakalang ito ay isang lugar para sa human trafficking. Nasugatan pa rin ang binti ni Sang-jae. Sa sandaling ito ang lola ni Cho-hong ay nagdala ng lugaw. Sa takot na matuklasan ang mga larawan ng investigasyon humiga si Secretary Kim sa ibabaw ni Sang-jae at tinakpan ito. Nang lagyan na ng lola ni Cho-hong ang tradisyonal na gamot sa nasugatang binti ni Sang-jae mabilis siyang pinigilan ni Secretary Kim. Bulong niya na ito ay isang bagay na hindi ligtas at patuloy na pinipigilan ang kanyang pag-aalaga kay Sang-jae. Nakita ito ni Sang-jae at agad niyang hinabol si Secretary Kim palabas. Sa oras na ito gumawa ng dahilan si Secretary Kim para tanungin siya tungkol sa TV na napanalunan niya noong huling beses noong nanalo siya sa laro. Ang tatlong miyembro ng pamilya ni Cho-hong ay hindi komportable na nanunood habang si Secretary Kim ay nagmamaneho palayo kasama ang TV. Samantala ang kanilang plano ay nasira niya. Sa gabi sinabihan siya ng lola ni Cho-hong na magdala ng pagkain sa kanyang silid upang makahanap ng paraan upang maakit si Sang-jae. Sa sandaling ito bumaba siya mula sa kung saan at sinabing uupo siya at kakain kasama ang lahat. Nagkukwentuhan silang tatlo nang biglang nagring ang phone ni Sang-jae. Mabilis na tumayo si Cho-hong at sinabing dahil nasugatan siya kukunin niya ito para sa kanya. Nang pumasok si Cho-hong sa silid upang kunin ang kanyang telepono nakita niya ang mga larawan at mga dokumento tungkol sa kanyang sinigang na restoran na pinadalhan ni Sang-jae ng isang tao upang sundan. Sa puntong ito nagsimula siyang maghinala sa kanya. Sa hapagkainan tinanong siya ng lola ni Cho-hong kung bakit pinili niyang bilhin ang bahay na ito gayong marami pang pagpipilian. Sinabi ni Sang-jae na ito ay dahil mayroon siyang mga alaala sa lugar na ito. Minsan na siyang pumunta rito para kumain noong bata pa siya. Gusto niyang bumalik mamaya ngunit sarado ang tindahan sa oras na iyon. Sabi ng tiyahin ni Cho-hong hindi pa raw nagsasara ang kanilang tindahan. Tapos nagkatinginan ang lola at tiya ni Cho-hong na parang may naalala. Nagkunwari ang lola ni Cho-hong na dahil daw sa baha that time kaya sarado lahat ng tindahan. Matagal na mula noon na hindi niya maalala kung sino ito. Baka napagkamalan niya itong ibang tindahan. Nang makita ang kalituhan ng dalawang tao ay lalo pang na-curious si Sang-jae. Pagkatapos nito hindi naiwasang maalala ng lola at tiyahin ni Cho-hong ang isang aksidente na ayaw niyang banggitin. Sa pag-iisip pabalik sa mga kakaibang aksyon ni Sang-jae ang lola ni Cho-hong ay nagkaroon din ng ilang mga pagdududa.
Kasabay nito hindi rin makatulog si Cho-hong. Hindi niya alam kung bakit nilapitan ni Sang-jae ang kanyang pamilya at kung ano ang nangyari noong gabi ng aksidente, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na pagkatapos na halikan siya at makabawi ng lakas hindi na niya ito makikita. Sa oras na ito lumabas din ng kwarto si Sang-jae. Nakahanap siya ng upuan at tumayo para kunin ang baseball sa ibabaw ng cabinet. Nakita rin iyon ni Cho-hong kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang binabalak. Sinabi ni Sang-jae na gusto lang niyang kumpirmahin ang ilang mahahalagang bagay. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang mga alaala niya o panaginip lang. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling niya tungkol dito. Sa sandaling ito biglang bumaba ang lola ni Cho-hong. Upang hindi malaman ng lola ni Cho-hong, pinangunahan ni Cho-hong si Sang-jae na magtago sa sulok ng kusina at hintayin ang kanyang lola na umakyat sa itaas. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkaakyat ng lola ni Cho-hong ay sinabi nito na dito na lang daw ito maghintay dahil medyo matatagalan bago makatulog ang kanyang lola at tiyahin. Aalis na sana si Cho-hong nang hawakan niya ang kamay nito. Bigla siyang hinalikan ni Sang-jae. Sabi niya baka mag-start na sila ng romantic relationship. Pagkatapos ay nagsalo silang dalawa ng matamis na halik. Samantala sa kinaroroonan ng Dark Witch biglang nabasag ang isang magic potion. Nang makita niya ito napagtanto niyang may masamang nangyari. Pagkatapos ng romantic kiss kagabi masayang kumakanta at sumasayaw si Cho-hong sa madaling araw. Akala ng lola at tiyahin ni Cho-hong ay unti-unti nang nawawala ang kanyang kakayahan kaya malamang nababaliw na ang kanyang isip. Sinabihan nila si Cho-hong na samantalahin ang pagkakataon na magplanong makakuha ng halik kay Sang-jae. Masayang sinabi ni Cho-hong na isang simpleng halik lang ang binigay niya kagabi. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang lola na palalayasin nila si Sang-jae sa bahay matapos siyang samantalahin, nagkunwari siyang gumawa ng isa pang dahilan. Kasabay nito tinanong ni Sang-jae si Cho-hong kung nakatulog ba siya kagabi. Sa takot na matuklasan silang dalawa, sinadya niyang magalit at sinisi siya sa pagiging masyadong maalaga at saka pumasok sa silid. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, ngunit ang makita ang kanyang walang pakialam na ugali ay nagalit siya at umalis na iwan ang lola at tiyahin ni Cho-hong na nagkatinginan at nagbubuntong hininga. Palihim na dinala ni Cho-hong ang almusal sa kwarto ni Sang-jae. Naguguluhan siya sa mga kinikilos nito kaninang umaga. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ilihim sa ngayon ang kanilang relasyon. Bago pa makapagtanong si Sang-jae, nagdala ng almusal ang tiyahin ni Cho-hong sa kanyang silid. Dahil sa akala niya ay gutom na ito, nagtago si Cho-hong sa likod ng pinto at nataman ang mukha ng tiyahin sa pinto dahilan para damyugo ang ilong nito. Nang makita ang almusal sa mesa ni Sang-jae sa kanyang harapan, nagalit ang tiyahin ni Cho-hong at inakala niyang palihim itong kumakain kaya galit itong bumaba. Nang makaalis ang tiyahin ni Cho-hong, mabilis na tumakbo si Sang-jae para panasan ang nosebleed ni Cho-hong. Wala siyang naramdamang sakit bagkus ay masayang ngumiti. Sa pagkakataong ito hindi niya sinasadyang nakita ang rose mark sa kaliwang dibdib nito na kumikinang, ngunit natatakpan ito ng kanyang buhok. Naisip ni Cho-hong ang tungkol sa paghalik kay Sang-jae. She tried snapping her fingers and using her magic pero walang nangyari. Mabilis siyang humarap sa salamin at nakita niyang hindi pa masyadong tumatanda ang kanyang kagandahan. Curious na tinanong ni Cho-hong ang kanyang lola kung kailangan niya ng oras upang mabawi ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng halik. Sinabi ng lola ni Cho-hong na babalik agad ang kanyang kapangyarihan kung hahalikan niya ang kanyang tadhana. Nang marinig ito, labis na nalito si Cho-hong, ngunit sinubukan pa rin niyang huwag ipaalam sa kanyang tiyahin at lola ang tungkol dito. Kasabay nito nakatanggap ng text message si Cho-hong mula kay Sang-jae. Nagpadala siya sa kanya ng isang grupo ng mga patakaran tungkol sa kanilang pakikipag-date. Matapos basahin ito, naisip ni Cho-hong na malamang na hindi siya nakipag-date. Nagpadala siya ng mga mensahe na parang nag-uutos sa kanyang mga nasasakupan. Nakatanggap din si Cho-hong ng mga mensahe ni Jae-wook. Palagi niya itong iniisip na madamdamin na manliligaw, ngunit hindi siya nito pinapansin. Sa oras na ito nakatanggap ng tawag si Sang-jae mula sa kasambahay. May nag-aalaga siya sa isang lalaki sa loob ng maraming taon sa ospital. Ang driver ang nagligtas kay Sang-jae mula sa aksidente ilang taon na ang nakararaan. Ito rin ang taong nakakaalam kung ano ang nangyari noon, ngunit siya ay nakoma sa kama sa loob ng 25 taon mula noong aksidente. Samantala sa bahay, naramdaman ng lola at tiyahin ni Cho-hong na nauubos na ang oras ni Cho-hong. Nagmadali silang gumawa ng magic potion para mahalikan ni Sang-jae si Cho-hong.
Upang paikliin ang oras, gumawa sila ng napakalakas na dosis na maaaring makaapekto sa kanyang mga ugat. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Cho-hong. Sinubukan niyang sumenya sa kanya nang subukan siyang dalhan ng tiyaan ng kanyang lola at tiya. Ngunit hindi pinansin ni Sang-jae ang signal ni Cho-hong. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang pribadong silid upang makipagkita sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya para sa pagpupulong na nagpahuli sa kanya. Tinanong niya ito tungkol sa mga tuntunin ng petsa. Pinuna ni Cho-hong ang kanyang katigasan. Tinukso ni Cho-hong si Sang-jae gamit ang pangalan ng kanyang dating kasintahan, kaya nagseselos at nagagalit ito. Nang makita niya ang ekspresyon nito, hindi niya maiwasang magkusa na bigyan siya ng halik. Gumanti rin ng halik si Sang-jae. Nasa labas ang lola at tiya ni Cho-hong, nagbabalak na magdala ng lugaw kay Sang-jae nang hindi nila sinasadyang makita ang eksenang ito. Tahimik na isinara ng dalawa ang pinto para bigyan ng privacy sina Cho-hong at Sang-jae. Itinuring ni Cho-hong na natapos na niya ang kanyang misyon na mabawi ang kanyang kapangyarihang mangkukulam. Kinabukasan pumunta si Cho-hong para maghatid ng lugaw habang iniisip kung kailan babalik ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito nakatanggap ng text message si Cho-hong tungkol sa appointment nila ni Sang-jae noong 6 p.m. Masayang ngumiti si Cho-hong. Kasabay nito tumangala siya sa maliwanag na sikat ng araw at naramdaman niyang mas mainit ngayon kaysa sa karaniwan. Tapos biglang nawala ng malay si Cho-hong, dahilan para matarante si Jae-wook. Sa sitwasyong nasa harapan niya, hindi niya alam kung paano siya gisingin. Nang makitang hindi na humihinga si Cho-hong, hindi na nagdalawang isip si Jae-wook. Nagsagawa siya ng artificial na paghinga para bigyan siya ng paunang lunas. Pagkatapos noon agad niya itong dinala sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Paulit-ulit niyang sinasabi sa doktor na bigla itong nahimatay. Namumutla ang mukha niya. Huminto ang kanyang puso at paghinga na labis na nag-aalala sa kanya. Ngunit sinabi ng doktor na ang kanyang kalagayan ay ganap na normal. Pagkaalis ng doktor at ni Jae-wook, biglang umilo ang katawan ni Cho-hong. Maging ang mga ilaw ay kumikislap. Unti-unting bumawi ang kanyang sigla at kagandahan. Nag-aalala si Jae-wook sa kalusugan ni Cho-hong, kaya humingi siya ng muling pagsusuri. Ngunit nang makita nila ang kabataang sigla ni Cho-hong, pareho silang nagulat. Sa oras na iyon si Sang-jae ay nasa appointment na naghihintay sa pagdating ni Cho-hong, ngunit hindi niya ito nakita. Tinawag niya ito ngunit hindi ito sumasagot. Naiwan ni Cho-hong ang kanyang telepono nang mawalan siya ng malay sa balkonahe ni Jae-wook. Pagkabalik mula sa ospital, labis na nag-alala si Jae-wook kay Cho-hong. Sinabi nito sa kanya na takot siya kapag nakikita siyang ganoon. Nagpa siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman at sinabing tumagal siya ng 2 taon bago niya napagtanto na gusto niya ito. Pareho silang nag-aral noong bata pa sila, ngunit si Cho-hong ay lumipat ng maglaon kaya wala siyang maalala tungkol sa kanya. Sa tuwing binyo-bully si Jae-wook ng kanyang mga kaibigan, si Cho-hong ang naninindigan para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mag-isip ng dahan-dahan at maghihintay siya ng sagot. Tinukso ni Jae-wook si Cho-hong. Masayang naghabulan ang dalawa sa harap ng bahay. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Sang-jae. Galit na bumaba si Sang-jae sa sasakyan at sinabihan si Cho-hong na lumapit sa kanya. Pinagalitan ni Jae-wook si Sang-jae dahil sa kanyang ugali, dahil naglakas loob itong utusan siya. Sinabi ni Sang-jae kay Cho-hong na ipaliwanag ang kanilang relasyon kay Jae-wook. Pagkatapos ay galit siyang pumasok sa bahay. Humingi ng tawad si Cho-hong kay Jae-wook at sinabihan siyang bumalik. Pagkatapos ay pumasok si Cho-hong sa silid ni Sang-jae. Nang makita siya nito ay nagalit siya at sumigaw ng malakas. 3 oras na siyang naghihintay sa kanya. Dahil sa sikretong namamagitan sa kanila, hindi niya naitanong ang kanyang lola at tiyahin. Pagkatapos ay nasaksihan niya itong nakikipaglaro sa ibang lalaki. Hindi siya tumanggap ng anumang dahilan mula sa kanya. Kung patuloy niyang hinahayaan ang kanyang emosyon na tumakbo ng ganoon, dapat nilang muling isaalang-alang ang kanilang relasyon. Nasaktan nito si Cho-hong. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag at galit na bumalik sa kanyang silid. Noon lang narinig ni Sang-jae ang sinabi ng lola at tiyahin ni Cho-hong na hinimatay siya at tinulungan ng iba. Sa pagkakataong iyon, nagsisi siya sa sinabi niya kanina. Kaya pumunta siya sa pinto ng kwarto niya. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nakita ng lola at tiyahin ni Cho-hong. Sa gabi nakaupo si Cho-hong na sinusuklay ang kanyang buhok. Hindi niya namamalayan na pinitik ang kanyang mga daliri para kunin ang suklay.
Biglang napagtanto ni Chohong na nakabawi na ang kanyang kakayahan. Masayang sigaw niya sa tuwa. Kinaumagahan na upo ang lahat para sabay na kumain ng almusal. Nag-aalalang tanong ni Sang Jae kay Chohong. Pero nagalit siya at tumayo para pumasok sa kwarto niya. Hindi nagdalawang isip si Sang Jae na sundan si Chohong. Nagkatinginan ang lola at tiya ni Chohong na nalilito. Tinanong ni Sang Jae kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya ni Chohong. Hiniling niya sa kanya na kumanta at sumayaw para makita niya. Kahit na siya ay nagsisikap, tanging ang pambansang awit at ang kanta sa hukbo ay alam niya. Nang makita ang kakatean ni Sang Jae, hindi nagtagal si Chohong sa galit sa kanya. Niyakap siya nito at nagsorry dahil mali ang ginawa niyang pag-aalala. Niyakap ng dalawa ang isa't isa ng napakatamis. Patuloy na iniiwasan ni Chohong si Jae-wook kahit lagi itong may pakialam sa kanya. Para rin daw siyang mangkukulam dahil na-hypnotize niya ang puso niya. Noong bata pa siya, pamitik na lang siya at lahat ng bully na nang-aapi sa kanya ay nasugatan. Kahit na wala siyang natatandaan tungkol sa kanya, nang muli silang magkita, lagi itong humanga sa kanya. Sinabi ni Jae-wook na sila ni Chohong ay nakatadhana na magkasama. Napag-usapan din niya ang tungkol sa halik noong nagkapor siya para iligtas siya. Sa oras na ito, naisip ni Chohong ang tungkol sa mga tainga ng goblin na sumisigaw ng malapit sa kanya si Jae-wook at ang katotohanan na bumalik ang kapangyarihan ng mangkukulam ni Chohong nang halikan siya nito. Biglang napagtanto ni Chohong na si Jae-wook ang kanyang tadhana. Pagkatapos ay pinuntahan ni Chohong ang maitim na mangkukulam at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kwento. Tinanong ni Chohong kung maaari niyang mahalin ang isang taong hindi niya tadhana, ngunit sinabi ng Dark Witch na mahihirapan ang mga tao na tanggapin ang pagkakaiba. Kung alam nilang mangkukulam siya, hindi na siya nito mamahalin at muli siyang ipagtaksilan at tatapusin ang kanyang buhay. Sa kabaligtaran, sa nakatalagang batang lalaki, hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Kahit alam niyang mangkukulam ito, magiging tapat at deboto pa rin ito sa kanya. Bago umalis, hindi nakalimutan ng Dark Witch na sabihin kay Chohong na manatiling gising. Binalaan niya si Chohong na huwag maniwala sa pag-ibig sa mga tao. Napakasakit ng ulo ni Chohong sa dalawang lalaki. Sa kabilang banda, ang ilang sekretarya ni Jae ay masigasig pa ring nag-iimbestiga sa sinigang restaurant ng pamilya ni Chohong. Simula kay Chohong, hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. Ngunit isang araw may narinig na tunog ng isang bagong silang na sanggol na nagmumula sa lola at tiya ni Chohong. Inisip ng mga tao na baka inampun siya. Bago pumasok si Chohong sa elementarya, may dalang tray para maghatid ng pagkain. Inakala ng mga tao na ito ay tinatawag na pagsasamantala sa paggawa ng mga menor de edad. Dahil sa malayong lugar nang galing ang lola at tiyahin ni Chohong, malamang na hindi nila alam ang karapatan ng mga bata. Pero sa totoo lang, gusto na silang tulungan ni Chohong mula pa noong bata pa siya. Noong high school si Chohong, nakita niya ang isang batang babae na binyo bully at tinulungan siya. Gumamit siya ng mahika para harapin ang mga tulisan na ikinatakot din siya ng mga tao. Sa makatuwid, si Chohong ay kailangang patuloy na lumipat ng mga paaralan ng maraming beses. Nang masuspend siya sa paaralan, nagpa siya si Chohong na huminto sa pag-aaral, kaya ang kanyang antas ay nasa antas lamang ng mataas na paaralan. Si Chohong ay may deskmate noon. Si Chohong ay hinanap din ng maraming sponsor dahil nakita nila ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan. May mga manliligaw pa nga na pumunta sa bahay niya para ipagtapat ang kanilang pagmamahal sa kanya. Ngunit upang maprotektahan ang pagkakakilanlan at kapangyarihan ni Chohong, ang kanyang lola at tiyahin ay laging nakahanap ng mga paraan upang ihiwalay siya sa mga tao. Kaya sa loob ng 25 taon walang kaibigan si Chohong. Ang alam lang niya ay kung paano tumulong sa kanyang lola na maghatid ng lugaw. Naisip ni Sang Jae kung gaano kalungkot si Chohong sa kanyang lola at tiyahin sa loob ng maraming taon at labis siyang naawa sa kanya. Pag-uwi niya, nakita niya itong naghihintay sa kanya sa pintuan. Nang hindi makita ang dalawa, mabilis siyang niyakap ng matamis. Nasiyahan din si Chohong sa kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit bigla niyang naisip ang sinabi ng Dark Wizard, kaya mabilis niya itong tinulak at bumalik sa kanyang silid. Itinama ni Chohong ang sarili na hindi si Sang Jae ang nakatadhana niyang boyfriend. Pero iniisip ang matatamis na halik at yakap nito, hindi niya nagawang magsinungaling sa sarili hanggang sa namula ang mukha niya. Maya-maya lang ay pumasok na rin si Sang Jae sa kwarto ni Chohong. Nang makita niya itong namumula, akala niya ay may sakit siya.
Nawalan ng malay si Cho Hong ilang araw na ang nakakaraan at kinailangang maghatid ng mga kalakal kaya naisip niya na baka overwork ang sarili nito. Kahit na sinabi ni Cho Hong na ayos lang siya, nag-aalala pa rin siyang niyakap ni Sung Jae. Ayaw na niyang tiisin ang lahat dahil nandito siya ngayon. Nang magkalapit na ang dalawa, kumatok sa pinto ang tiyahin ni Cho Hong upang humanap ng pangilong. Mabilis lang na nakatago si Sung Jae sa likod ng pinto. Gustong pag-usapan ng tiyahin ni Cho Hong si Sung Jae ngunit mabilis siyang pinigilan ni Cho Hong. Nagdahilan si Cho Hong para pabalaykan ang kanyang tiyahin sa kanyang silid upang magpahinga. Kinabukasan tumawag si Sung Jae ng isang profesional na doktor at nurse na pumunta sa bahay ni Cho Hong upang suriin siya dahil natatakot siya na hindi siya magaling. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na siya ang kailangang suriin dahil malusog siya. Siya naman masyado siyang nakatutok sa isang tao. Na-diagnose siya ng doktor na may love sickness at confusion. Labis na tuwa ang naramdaman ni Cho Hong nang marinig iyon. Nang makita ito, hinayla siya ng tiyahin ni Cho Hong sa isang tabi para kausapin at tinanong tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi ng tiyahin ni Cho Hong na maswerte si Cho Hong na umibig sa tamang lalaki kaya ilihim niya ito sa lola ni Cho Hong. Kung ibang tao iyon, ipapasakay niya siya sa isang smuggling boat at papalayo sa lugar na ito. Naisip ng tiyahin ni Cho Hong na ang pag-ibig ng tao ay isang napaka-nakakatakot na bagay. Kapag nag-ali ka na, mahirap nang bumitaw. Nang marinig ito ni Cho Hong, medyo nag-alala siya. Pagkatapos noon, pumunta si Cho Hong sa kwarto ni Sung Jae para hanapin siya. Lihim niyang niyakap siya mula sa likuran ngunit itinulak siya nito pababa dahil sensitive siya sa mga bagay sa likod niya. Dahil dito, defensive siya sa kanya sa unang pagkikita nila. Nakita ni Cho Hong ang mga dokumentong inimbestigahan ni Sung Jae tungkol sa kanya tulad ng huli niyang nakita, kaya naisip niya na siya na ang naging host, ngunit sa pagkakataong ito tinitingnan niya kung angkop ba ito para sa kanya o hindi. O hindi angkop ang kanyang pananalapi at edukasyon. Bago pa maipaliwanag ni Sung Jae ang kanyang paghihirap, galit na tumawa si Cho Hong. Sa oras na ito, pumunta si Jae-wook sa bahay dahil inimbitahan siya ng lola at tiyahin ni Cho Hong. Nang marinig nilang sumulat siya tungkol sa mangkukulam at salabi, mainit nilang tinanggap siya. Niyaya din siya ng mga ito sa itaas para kumain. Nakita ni Sung Jae ang eksenang iyon at umupo sa mesa. Kinuha niya ang papel ng host at hiniling na kumain ng sopas tulad ni Jae-wook. Isinulat pala ni Jae-wook ang kwentong iyon dahil hindi niya makalimutan si Cho Hong noong nakaraan, kaya't binago niya ang kanyang damdamin sa kanyang gawa gamit ang kanyang imahinasyon na naging panatag ang loob ng lola ni Cho Hong. Ngunit naisip ni Sung Jae na ito ay isang hanggal na cartoon story lamang. Sinabi ni Jae-wook na isa talagang mangkukulam si Cho Hong dahil mayroon itong misteryoso at cute na dilag na nakaakit sa kanya. Nang marinig ito, nakaramdam ng gulat ang lola at tiya ni Cho Hong. Inis na pinaalalahanan ni Cho Hong si Jae-wook na kumain at huwag masyadong magsalita. Sinabi ni Jae-wook na baka nahihiya si Cho Hong dahil nagtapat ito ng nararamdaman sa kanya. Nang marinig ito, natigilan si Sung Jae at tumingin kay Cho Hong ng matalim na mga mata. Nag-alala rin ang lola at tiya ni Cho Hong at tinanong kung paano niya ito sinagot. Natarante rin si Sung Jae. Sinabi ni Jae-wook na maghihintay siya kaya dapat dahan-dahan niya itong pag-isipan. Sabi naman ni Cho Hong na sasagot agad. Malaki ang pasasalamat niya sa nararamdaman nito para sa kanya ngunit tumanggi siya. Simula ngayon susuko na siya sa mga lalaki. Sa harap niya maamo siya pero sa likod niya naghuhukay siya ng impormasyon. Isa siyang dalawang mukha at hindi sinsero. Sa tingin niya lahat ng lalaki ay pare-pareho. Tumayo siya at umalis. Tuwang-tuwa ang lola ni Cho Hong nang marinig iyon. Napatingin si Jae-wook kay Sung Jae. Noong gabing iyon, nag-text si Sung Jae kay Cho Hong na gusto niya itong makita dahil kailangan niyang pumunta sa isang business trip bukas, ngunit hindi siya sumagot. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ito sa harap ng kwarto niya. Nag-appointment sila na lumabas para mag-usap. Gusto niyang marinig nitong ipaliwanag ang lahat ng ginagawa niya at ayaw niyang marinig itong nagsisinungaling. Sinabi ni Sung Jae na siya ay kinidnap noong bata pa siya. Bumalik siya pagkatapos ng 3 araw ngunit hindi nahuli ang kriminal. Naaksidente ang driver na nakabantay sa kanya at nakoma sa loob ng 25 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa 3 araw na iyon. Malakas ang ulan, tinutukan ng kutsilyo ang puso niya. May isang taong nakasuot ng kapote at isang bahay na matulis ang bubong tulad ng kanyang sinigang na restaurant. Iyon lang ang naaalala niya.
Ito rin ang dahilan kung bakit niya binili ang kanyang sinigang na restaurant para malaman. Sinubukan niyang hanapin ang baseball na may nakasulat na pangalan sa bookshelf dahil dinala niya ito noong siya ay kinidnap ngunit hindi pala iyon. Napagtanto ni Cho Hong na sa loob ng maraming taon ay nabuhay si Sung Jae sa takot. Palagi siyang naging cold sa lahat. Napaka-sensitive pa niya na walang makayakap sa kanya mula sa likod dahil hindi niya alam kung sino talaga ang nanakit sa kanya. Niyakap siya ni Sia at umiyak. Hindi siya makapaniwala ngunit hindi mapigilan ng mahinang puso ang nararamdaman para sa kanya. Bilang ganti ginamit niya ang isang matamis na halik para aliwin siya. Kinabukasan ay nagpaalam si Sung Jae kay Cho Hong para sumama sa isang business trip. Nakita ni Secretary Kim na lalong gumaganda si Cho Hong kaya sinadya niyang ipakilala siya sa kanyang nakababatang kapatid ngunit pinigilan siya ni Sung Jae. Sinisi siya ni Sung Jae at hinimok siyang pumunta sa trabaho ng mabilis. Tumingin si Cho Hong kay Sung Jae na may maningning na mga mata na puno ng pagmamahal. Ang pagkawala ni Sung Jae ay ang tamang oras para magluto ng sabaw para sa lugaw ang pamilyang mangkukulam dahil 2 araw siyang nawala. Ngunit para masorpresa si Cho Hong palihim na bumalik si Sung Jae sa gabi. Right after the schedule ended naghanda din siya ng regalo para sa kanya. Maingat na gumamit ng mahika ang tiyahin ni Cho Hong para isara ang lahat ng pinto para maghanda sa pagluluto ng sabaw ng mangkukulam. Habang ang pamilya ng mangkukulam ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang ipahayag ang kanilang mga spell si Sung Jae ay umuwi din. Nang makitang nakasara ang pinto dali-dali siyang pumasok sa likod ng pinto. Sinubukan niyang itulak ang pinto at pumasok sa bahay. Paakyat na sana siya ng kwarto bigla siyang napadaan sa kusina. Ang kakaibang maraming kulay na ilaw at ilang tunog ang nagpa-curious kay Sung Jae at lumapit sa kusina. Nang marinig nila ang ingay sa labas buti na lang binawi ng 3 mangkukulam ang kapangyarihan nila sa oras para hindi mapansin ni Sung Jae. Nang makita si Sung Jae agad na tumakbo palabas si Cho Hong para pigilan siya sa pagpasok. Pagkatapos ay hinayla siya nito sa itaas para magsalita. Galit siya sa kanya. Sinabi niya na ang 50 taong gulang na restaurant ng sinigang na pamilya ay binabantayan ng maraming tao upang nakawin ang recipe. Nag-record pa sila ng mga video kaya ang pamilya ni Cho Hong ay lubhang maingat. Ngayong nakapasok na siya sa sensitibong lugar ng seguridad ng kanyang pamilya wala na siyang pinagkaiba sa iba. Kung sinabi niya sa kanya ng maaga hindi magiging ganito ang mga pangyayari. Galit na sinabi ni Sung Jae na namiss niya ito at gusto siyang sorpresahin kaya't bumalik siya sa gabi nang maaga siyang natapos sa trabaho. Pero hindi niya akalain na worth it ang pagagalitan niya ng ganito. Nakonsensya si Cho Hong nang marinig iyon. Niyakap siya nito mula sa likod para ay comfort. Siyempre sa kagandahan niya hindi niya kayang magtagal sa galit. Gusto lang niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Samantala dahil sa takot na baka may makita si Sung Jae ang tiyahin ni Cho Hong ay maglalabas na sana ng isang bote ng 65% na alak para malasing siya. Gusto ng tiyahin ni Cho Hong na sabihin niya ang totoo. Nang makita ang bote ng alak labis na nagulat si Sung Jae at tinanong ang tiyahin ni Cho Hong sinabi na kapag siya ay isang mahusay na kagandahan siya ay binigay ng isang customer. Doon niya itinago hanggang ngayon. Sinabi ni Sung Jae na napakamahal ng ganitong uri ng vintage wine. Ito ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 200 milyong won ngayon. Nang marinig ito nagbago ang isip ng tiyahin at lola ni Cho Hong at ayaw na siyang painumin nito. Nagmamadaling pumunta ang dalawa para iligpit ang mamahaling bote ng alak. Umupo doon sina Cho Hong at Sung Jae at palihim na naghalikan. Nang marinig lang nila ang paalala ng tiyahin ni Cho Hong ay bigla silang napatayo. Kinabukasan habang siksikan ang restaurant sa mga customer dumating ang isang matandang lalaki mula sa malayo para bumili ng lugaw. Pagkakita sa kanya nagulat ang tiyahin ni Cho Hong kaya nahulog niya ang tray ng mga pinggan sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon nagtago sa isang sulok ang tiyahin ni Cho Hong at umiyak. Nakita ito ng lalaki at nagpunta upang itanong kung ano ang nangyari ngunit na-miss niya ang isang tao. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa tiyahin ni Cho Hong at umalis. Lalo nitong ikinalungkot ang tiyahin ni Cho Hong dahil hindi niya ito naalala. Kahit ang tiyahin ni Cho Hong ay ayaw kumain ng paborito niyang ulam ang paa ng baboy. Ang matandang iyon ang hindi niya malilimutang pag-ibig noong bata pa siya. Noong panahong iyon ang tiyahin ni Cho Hong ay isang dakilang dilag na hinahangad ng maraming lalaki. Ang mga manunulat at maharlika ay nahilig sa kanyang alindog ngunit ang kanyang puso ay mahina sa harap ng isang gwapong lalaki.
Kahit sikat siya sa panloloko ng iba, minahal pa rin siya nito ng bulag. Naranasan nilang dalawa ang matamis na pag-iibigan. Akala niya ito ang nakatadhana niyang lalaki. Gayunpaman nang makita niya ang pagkakaiba nito, hindi niya ito matanggap at umalis sa takot. Simula noon hindi na siya lumingon pa. Nag-iwan ito ng malalim na sugat sa puso niya. Dahil hindi niya kinaya ang sakit ng nakaraan, umalis ang tiyahin ni Chohong sa bahay upang makahanap ng kapayapaan. Naramdaman ng lola ni Chohong na hindi okay ang tiyahin ni Chohong na mag-isa, kaya ibinigay niya ang sinigang na restaurant kay Chohong. Pagkatapos ay lumabas ang lola ni Chohong upang hanapin ang tiyahin ni Chohong. Naisip ni Sang Jae na komportable siya kay Chohong, ngunit sa sandaling ito muling nagpakita si Jae-wook. Siya ay kinuha ng kanyang lola upang tulungan si Chohong sa pagpapatakbo ng sinigang na restaurant. Nang makita ito, hindi sumuko si Sang Jae. Ang dalawang lalaki ay magkasamang nagsuot ng mga apron upang pagsilbihan ang mga customer para kay Chohong. Sobrang tense ang atmosphere. Hindi rin pinabayaan ni Sang Jae si Secretary Kim. Kailangan niyang maging isang hindi gustong delivery man. Nang sabihin ni Secretary Kim na 40 degrees sa labas at pagod na pagod siya para ipagpatuloy ang paghahatid, nag-alok si Chohong na ihatid ang mga paninda. Ngunit hindi kinaya ng dalawang lalaki na hayaan siyang magdusa. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaway sa harap niya. Dahil walang susuko, kinailangan ni Chohong na maghiwalay ang dalawang gwapong lalaki para ihatid ang mga paninda. Sa gabi ang lahat ay nakaupo upang kumain ng sama-sama. Pagkatapos ng isang mahirap na araw na trabaho, si Secretary Kim ay curious na nagtanong tungkol sa karugtong ng kwento tungkol sa mangkukulam at salabi na sinusulat ni Jae-wook. Ang kwento ay tungkol sa male lead na natuklasan na ang kanyang kasintahan ay isang mangkukulam. Iniisip niya kung paano siya haharapin ng lalaking lead. Nang marinig ito ni Chohong, marami siyang iniisip sa kanyang puso. Nang makitang tila pagod si Chohong, gumawa ng dahilan si Sang Jae na pauwiin sina Secretary Kim at Jae-wook para magkaroon siya ng pribadong oras sa kanya. Pagkatapos ay curious na tinanong siya ni Chohong kung ano ang naisip niya tungkol sa kwento tungkol sa pag-ibig ng mangkukulam na isinulat ni Jae-wook. Natatawang sabi ni Sang Jae na parang bata. Hindi niya ito nakitang kawili-wili. Ang sagot ni Sang Jae ay ikinagalit ni Chohong. Malakas ang galit nito sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Akala niya magkakaroon sila ng private time kapag walang tao sa bahay. Pero hindi hinayaan ni Jae-wook na makuha ni Sang Jae ang gusto niya. Matutulog daw siya para mabantayan si Chohong. Kung sakaling may masamang iniisip si Sang Jae. Dahil sa galit niya kay Sang Jae, hindi umimik si Chohong. Galit siyang pumasok sa kwarto niya. Bumalik si Sang Jae sa kanyang silid na hindi nasisiyahan at nakita si Jae-wook na nakahiga sa kanyang kama. Ang isang matigas ang ulo na tao tulad ni Jae-wook ay hindi nagawang itaboy siya ni Sang Jae. Nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki sa iisang kama dahil sa kumot. Sa hating gabi, hindi komportable si Sang Jae sa pagtulog sa mga bisig ni Jae-wook. Kaya tahimik na lumabas si Sang Jae. Nakita ni Sang Jae na gising pa si Chohong. Dahan-dahan siyang pumunta sa tabi niya at humingi ng tawad dahil hindi siya marunong makipag-usap ng romantiko at nakakatawa. Kahit mahal niya pa rin siya. Kaya hindi na niya kailangang mag-isip o mag-alala na baka isang araw ay makalimutan siya nito. Dahil mas mahalaga ang pagmamahal niya sa kanya kaysa sa kahit ano paman. Nang marinig ang matamis na mga salitang ito, naaliw siya at nahulog sa mga bisig nito. Sa bandang ito, gising pa si Jae-wook. Narinig din niya ang kwentuhan nilang dalawa sa likod ng pinto. Bagamat wala siyang sinabi, ay medyo nalungkot siya. Kasalukuyang hinahanap ng tiyahin ni Chohong ang kanyang mga lumang alaala sa pag-ibig. Dumaan siya sa mga lugar kung saan may mga alaala siyang kinagigiliwan. Pagdating niya sa dating kasintahan ay nakita niya itong nagpapakain ng lugaw sa asawa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Nagpunta siya hanggang sa lungsod kung saan siya nakatira para bumili ng lugaw. Sa sandaling ito, lumitaw ang lola ni Chohong at kinaladkad ang tiyahin ni Chohong pauwi. Anyway, laking pasasalamat ng tiyahin ni Chohong sa lola ni Chohong dahil hindi nabura ang magagandang alaala ng kanyang kabataan para malaman niya kung paano siya nabuhay at magkaroon ng bagong buhay. Kasabay nito, pinaalis ni Chohong si Sang Jae para magtrabaho. Awkwardly niyang binigay ang kwintas na binili niya habang nasa business trip. Nagsimula pa siyang mag-practice ng matamis na pakikipag-usap sa kanya. Kahit na medyo awkward, si Chohong ay labis na masaya at masayahin. Agad niyang isinuot ang kwintas sa kanyang leeg.
Nagliwanag din ang marka ng rosas sa kanyang dibdib. 10:00 ng gabi sabay silang dalawa na nanood ng sine. Ngunit ang teatro ay nagkagulo sa kanilang dalawa. Dahil ang dalawa ay casual na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa teatro kasama ang maraming tao sa paligid nila. Nandoon din si Secretary Kim kapag nagkataon. Sinubukan niyang paalalahanan kaya bumitaw sila sa isa't isa. Magkahawak kamay silang dalawa at naglakad papasok sa elevator nang hindi napapansin ang under-repair. Biglang yumanig ang elevator at nahulog. Nagpanik ang dalawa at niyakap ang isa't isa. Sa sandaling ito walang kamalay-malay na pinitik ni Cho-hong ang kanyang mga daliri dahilan upang huminto ang elevator at bumukas ang mga ilaw. Aksidenteng nasaksihan din ni Sang Jae ang eksenang ito. Pag-uwi niya nag-alala siya na natuklasan niya ang kanyang sikreto. Si Sang Jae ay nag-iisip din ng kaina-hinala tungkol sa mga nakaraang walang malay na snaps ni Cho-hong at sa oras na inaangkin niya na siya ay isang mangkukulam. Pero naisip niya na baka naghahalusinate siya. Ganun lang katanga ang mga iniisip niya kapag lasing siya. Sa sandaling iyon ang lola ni Cho-hong ay pumasok sa silid na pinutol ang pag-iisip ni Sang Jae. Dumating siya para bigyan siya ng upa ngayong buwan. Hindi sinasadyang nakakita siya ng peklat sa dibdib nito. Bata pa lang daw siya na aksidente siya at nag-iwan ito ng peklat. May iniisip din siya. Kinabukasan pumunta si Sang Jae sa doktor gaya ng dati at maayos pa rin ang kanyang kalusugan. Tinanong niya ang tungkol sa peklat sa kanyang dibdib ngunit sinabi ng doktor na walang anumang palatandaan ng pinsala o bakas ng kutsilyo na nakatutok sa kanyang dibdib na parang malabo niyang naalala. Ito ay maaaring isang bagay na mahiwaga na hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Dahil alam niya ang relasyon ni Cho-hong at Sang Jae pinayuhan siya ni Secretary Kim na huminto na. Natakot si Secretary Kim na malaman ito ng ina ni Sang Jae. Si Cho-hong ay naging hadlang sa paghalili ni Sang Jae sa korporasyon. Ang kanyang ina ay hindi magdadalawang isip na lampasan ang anuman. Baka saktan niya ang isang ordinaryong babae tulad ni Cho-hong. Biglang naalala ni Sang Jae ang mga dahilan kung bakit maraming beses na lumipat ng paaralan si Cho-hong noong siya ay nasa paaralan. Sinabi ni Secretary Kim na ito ay ang mayamang imahinasyon lamang ng mga bata noong panahong iyon. Halimbawa mapapahinto ni Cho-hong ang isang aksidente sa sasakyan sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri o biglang natamba ang mga bully na nakakita sa kanya. Muling mamumukadkad ang mga lantang bulaklak kapag dumaan si Cho-hong. Si Sang Jae ay nahulog sa kawalan ng pag-iisip. Kasabay nito naalala ni Cho-hong ang mga sinabi ni Sang Jae. Natuklasan ni Cho-hong na ang leg rest ng kanyang upuan ay ang ping-pong ball na matagal nang hinahanap ni Sang Jae sa bahay. Nag-aalangan na tanong ni Cho-hong sa kanyang lola. Iniisip niya kung nakasakit na ba ng kutsilyo ang mga mangkukulam nila kahit na bata pa ito. Ngunit sinabi ng lola ni Cho-hong na hanggat may potensyal na banta sa kanilang katayuan hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng isang bagay. Nang marinig iyon nag-alala rin si Cho-hong. Natakot si Cho-hong na madamay ang kanyang pamilya sa aksidenteng binanggit ni Sang Jae. Bumalik si Cho-hong sa kanyang silid hawak ang bola at nag-iisip. Nang pumasok si Sang Jae sa kanyang silid nagmamadaling itinago ni Cho-hong ang bola sa ilalim ng kanyang kumot. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya para magalit ito. Ngunit ngayon ay hindi niya nakitang naghihintay ito sa labas para sa kanya. Akala pa niya ay galit ito sa upuan sa kwarto. Sa takot na may mahanap siya gumawa siya ng dahilan upang lumabas at maghanda ng pagkain para sa kanya. Pero pinigilan siya nito at niyakap para aliwin. Sinabi niya na mahal niya ito. Bagamat tuwang-tuwa siya puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang puso. Sa oras na ito narinig din ng lola ni Cho-hong sa labas ang usapan nilang dalawa. Sa kabilang banda sa lugar ng Dark Witch kakaibang bagay ang nangyari na nagpapahiwatig ng masasamang bagay. Palihim niyang pinuntahan si Cho-hong. Sinabi niya na ang kwintas na dinala sa kanya ni Cho-hong ay isang senyales na may masamang mangyayari kay Cho-hong. Sinabi ni Cho-hong na ito ay isang alaala ng kanyang ina at wala siyang alaala sa kanyang ina. Pinaalalahanan ng Dark Witch si Cho-hong na hindi nakatadhana na maging kanya ang lalaking mahal niya. Hindi sinasadyang narinig ng tiyahin ni Cho-hong ang mga salitang ito. Hindi sinasadyang nagalit ang tiyahin at itinaboy ang maitim na mangkukulam. Nang makita ang lola ni Cho-hong na alala ng maitim na mangkukulam na ang lola ni Cho-hong ay pumunta sa kanya noong nakaraan at may nangyari. Ngayon ay ipinagpatuloy ni Cho-hong ang parehong pagkakamali na labis na ikinatuwa niya at tumawa ng malakas.
Parehong alam ng lola at tiya ni Chohong na hindi si Sang-jae ang nakatadhanang lalaki ni Chohong. Sinabi ni Chohong na siya ang pinili nito at naniniwalang hinding-hindi siya would magtataksil never sa kanya betray kahit her alam niya ang even if kanyang he knew her pagkatao. identity. Ngunit sinabi nila sa kanya na tapusin ito ng mabilis o sila mismo ang gagawa. Kasabay nito umuwi si Sang-jae ngunit malamig ang ugali ng tiyahin at lola ni Chohong na nagpahiya sa kanya. Sinabi ni Chohong na alam na ng kanyang tiyahin at lola ang kanilang relasyon. Hindi naintindihan ni Sang-jae kung bakit hindi siya nagustuhan ng tiyahin at lola ni Chohong. May nagawa ba siyang mali? Binigyan siya ni Chohong ng isang nakakaaliw na halik, sinabi na basta gusto niya siya sapat na iyon. Maghahalikan na sana ang dalawa nang magkasabay na pumasok ang ina ni Sang-jae. Inutusan niya ang lahat na lumabas. Tapos pinagalitan niya si Sang-jae. Kinwestiyon niya ito para sa muling pagsisiyasat ng mga tao sa retiradong pulis mula sa nakaraan tungkol sa aksidente. Kahit anong hanap niya wala siyang mahanap. Bago umalis hindi niya nakalimutang sabihin sa kanya na dali-dali siyang umalis sa mabahong lugar na ito at magkunwaring hindi niya nakita ang dalaga kanina. Iyon ang pinakamagandang bagay para sa kanyang legacy. Narinig ni Chohong ang lahat sa labas at labis siyang nalungkot. Pagkatapos ay pinuntahan ni Chohong si Jae-wook para ipagtapat sa kanya dahil wala siyang kaibigan. Lagi siyang handang makinig kapag kailangan siya nito. Pagkatapos ay hinubad ni Chohong ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Sang-jae. Gusto niyang ilabas ang nararamdamang ito ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang puso. Sa kabilang banda nang makita niyang muli ang ina ni Sang-jae, parang pamilyar ang lola at tiyahin ni Chohong. Sinabi ng lola ni Chohong na nakakita siya ng malaking peklat sa dibdib ni Sang-jae. Nakilala siya ng dalawa bilang ang bata noong taong iyon. Pagkatapos ay hiniling ni Chohong si Sang-jae na mamasyal sa parke. Ibinalik niya sa kanya ang kwintas at sinabi sa kanya na kapag naayos na niya ang kanyang mga iniisip dapat niya itong ibalik para sa kanya mismo. May gusto siyang sabihin sa kanya. Pinitik ni Chohong ang kanyang mga daliri at patuloy na nagiba ang kulay ng matataas na gusali. Ang mga ilaw ay kumikislap at pagkatapos ay ang lahat sa paligid niya ay tila huminto. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Pagkatapos ay niyakap siya nito at sinabing ito ay isang bagay na lagi niyang itinatago sa kanya. Mahal niya siya ngayon at gayon din ang puso niya. Hindi niya napigilan ang sarili na mahalin siya. Pagkatapos ay tinanong ni Chohong si Sang-jae kung mamahalin pa rin siya nito matapos malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sisigat na sana si Sang-jae nang himatayan siya ng lola at tiyahin ni Chohong. Pagkatapos ay iniuwi ng lola at tiyahin ni Chohong si Sang-jae. Tiningnan ng dalawa ang peklat at nakumpirma na siya ang bata noong siya ay maliit. Natarante si Chohong at nagtanong, hindi naman kayo ang nang-kidnap sa akin noong maliit ako, diba? Napagtanto ng lola at tiyahin ni Chohong na maaaring naalala ni Sang-jae ang nangyari noong bata pa siya kaya nagpa siya silang burahin ang kanyang mga alaala. Bagamat sinubukan ni Chohong ang lahat para pigilan siya, wala itong silbi. Hinailan ng tiyahin ni Chohong si Chohong at sinabing naging katulad niya ito. Mahal man talaga siya ng lalaking iyon, mahirap para sa kanila na tanggapin ang pagkatao niya bilang isang mangkukulam. Ganyan din ang kanyang ina at pinagtaksilan ang kanyang ina. Ang pinakamagandang bagay ngayon ay burahin ang lahat ng alaala ni Sang-jae bago siya umibig kay Chohong. Sila ay kasero at nangungupahan lamang. Iyon ang pinakamagandang bagay para sa kanilang dalawa. Walang choice si Chohong kundi tanggapin. Unti-unting binubura ang mga alaala ni Sang-jae sa pamamagitan ng mahika. Ang totoo, noong bata pa siya kinidnap siya ng driver para takutin ang kanyang ina. Habang tumatakbo palayo si Sang-jae ay natuklasan ng driver. Dahil nakapiring siya, aksidenteng natapilok si Sang-jae sa isang matulis na bagay at nasaksak ang sarili sa dibdib. Nang makita ng driver ang sugat ni Sang-jae, natakot siya at tumakbo palayo. Iniwan niya si Sang-jae na nakahiga doon na may dagwang sugat. Kinabukasan ng magising si Sang-jae, tinawag niya si Chohong sa kanyang silid. Tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Habang naguguluhan pa si Chohong, tinuro ni Sang-jae ang mantsa sa kama. Hiniling niya sa kanya na linisin ito kung hindi ay kailangan na nilang tatlo na umalis. Tinanong lang ni Chohong kung nakaramdam ng sakit si Sang-jae. Sinabi ni Sang-jae na ayos lang siya sa determinadong boses. Malungkot niyang sinabing aayusin niya ang higaan para sa kanya at saka umalis na basang-basa ang mga mata. Gumamit pa siya ng mayabang na ugali habang nag-aalmusal na hindi komportable sa lahat.
Ngunit napatunayan din nito na tuluyang nabura ang kanyang alaala. Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang lola at tiyahin, sinabi niyang magiging maayos din siya para makabalik siya sa dati. Nang papalabas na si Sang Jae ng bahay para magtrabaho, binigyan niya si Cho-hong ng isang tambak na damit at hiniling na labhan niya ito. Ngunit malamig na tumanggi si Cho-hong dahil wala ito sa kontrata. Sabay hulog ng kwintas na binigay ni Sang Jae sa kanya. Kinuha ito ni Cho-hong at ibinalik sa kanya. Sinabi niya na dapat niyang asikasuhin ang kanyang mga gamit. Nakaupo sa kotse, tiningnan ni Sang Jae ang kwintas na may nagtatakang ekspresyon. Nakita ito ni Secretary Kim ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Biglang pumutok at umalog ang gulong, dahilan para biglang magpreno si Secretary Kim na ikinasugat ni Sang Jae. Nag-alala si Secretary Kim dahil napansin niyang marami siyang malas kamakailan. Sinabi niya kay Sang Jae na hindi nagtagal malapit na rin siyang mamatay dahil na-stuck siya sa elevator kahit patay ang kuryente. Narinig din niyang may mag-asawang napadpad dito. Ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sila. Dahil dito bahagyang naalala ni Sang Jae ang nangyari kay Cho-hong. Sa oras na ito nakaupo si Cho-hong kasama si Jae-wook upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Nang makita ang kanyang lasing na hitsura, sinumpa niya si Sang Jae sa ilalim ng kanyang hininga. Nang marinig iyon, agad na tinuruan ni Cho-hong si Jae-wook. Pero nakita naman ni Sang Jae ang eksena nilang dalawa na intimate sa isa't isa. Sa oras na ito nabalisa si Sang Jae at lumabas ng sasakyan para ihatid si Cho-hong pauwi, na iwan si Jae-wook na umupo lang doon at bumantong hininga. Pagdating niya sa bahay, hinatid niya ito sa kwarto niya. Si Cho-hong ay lasing at nakita niya ang kasalukuyang estado ni Sang Jae kaya hindi niya maiwasang kumapit. Sinabi niya na kahit nakalimutan niya ang lahat, maaalala siya nito. Pagkatapos ay hinailan niya ito palapit at hinalikan ito sa labi. Sa sandaling ito tinawag ng lola ni Cho-hong si Sang Jae para makipagkita sa kanya ng pribado. Nag-alok siya na palitan ang mga mamahaling bote ng alak na dati niyang pinahahalagahan para bayaran ang renta. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang umalis siya. Ngunit tumanggi si Sang Jae at sinabing gusto niya ito dito at hindi nalilipat sa ibang lugar. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Biglang sumakit ang dibdib niya gaya ng dati. Sa kanyang injured appearance, siya ay bumagsak sa harap ng sinigang na restaurant. Sa oras na ito, dahil masyadong maraming dugo ang nawala kay Sang Jae, pumunta ang lola ni Cho-hong sa lugar ng Dark Witch para pilitin siyang humanap ng paraan para mailigtas ang kanyang buhay. Binigyan ng Dark Witch ang lola ni Cho-hong ng kutsilyo at sinabing kailangan niya ang buhok ng isang dalaga at ang buhok ng bagong silang na sanggol. Noong panahong iyon, kinuha ng lola ni Cho-hong ang buhok ni Cho-hong para iligtas si Sang Jae. Sa wakas tinusok niya ang magic knife sa sugat nito. Dahil nakatira siya sa buhok ni Cho-hong, si Sang Jae ay may dugong mangkukulam na dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya naman madali niyang nabasag ang harang na ginawa ng kanyang tiyahin para i-lock ang pinto noong nakaraan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, binura ng tiyahin at lola ni Cho-hong ang alaala ni Sang Jae. Ngunit mayroon pa rin siyang alaala at napunta sa bahay na ito. Natakot ang dalawa na dahil may dugo siyang mangkukulam na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi na muling epektibo ang kanyang memory erasing magic. Kagigising lang ni Cho-hong pagkatapos ng isang gabing kalasinggan. Tinakpan ni Cho-hong ang kanyang mukha sa hiya nang maalala niya na kagabi ay ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Sang Jae. Hindi tumitigil doon, walang hiya pa siyang hinalikan. Kinabukasan naramdaman pa rin ng tiyahin ni Cho-hong na may mali sa hitsura ng Dark Witch na pumunta kay Cho-hong. Gumamit siya ng dark magic. Bagamat tinulungan niya ang ibang mga mangkukulam na makahanap ng paraan upang malutas ang kanilang mga problema, sa huli ang layunin niya ay nakawin ang kanilang kapangyarihan na naging sanhi ng maraming tao na mawala sa kadiliman. Hinala ng tiyahin ni Cho-hong na hindi simpleng bagay ang pagtanggap ng Dark Witch sa isang bata tulad ng paghingi ng tulong ni Sang Jae. Sa oras na ito naisip ni Cho-hong ang nakakahiyang pangyayari kagabi kaya pumunta siya sa kwarto ni Sang Jae para magpaliwanag. Pero naisip niya na ang pag-amin nito ang ikinagalit niya. Obvious naman na siya ang unang nagsabi na gusto niya siya. Sa oras na ito pumasok si Sang Jae sa trabaho at nakalimutan ang kanyang telepono sa silid. Nakita ito ni Cho-hong at agad itong hinawakan at tinakbuhan siya. Sa pagkakataong ito, dirdiretsong humaharurot ang isang sasakyan patungo sa kanya. Nang si Sang Jae ay nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan, pinitik ni Cho-hong ang kanyang mga daliri at gumamit ng mahika para iligtas siya.
Nang makitang tulala itong nakatayo roon ay agad itong lumapit at niyakap siya. Okay lang daw siya kaya hindi na niya kailangang mag-alala masyado. Nakita ng lahat ang eksenang ito. Sa lugar ng Dark Witch mayroon nga siyang malalim na balak na iligtas ang buhay ni Sung Jae noong bata pa ito. Nagsimula ring magkabisa ang kanyang sumpa magic kay Sung Jae. Nang makita ang mapagmahal na hitsura na tinatrato ni Sung Jae si Cho Hong nang matamis ang tatlong bruha ay umupo at nag-usap sa isa't isa. Ang mga alaala ni Sung Jae ay tiyak na hindi ganap na nabura. Mula rito nalaman ni Cho Hong ang katotohanan na noong bata pa siya gumamit ang kanyang lola at tiyahin ng mahika para iligtas si Sung Jae sa halip na saktan siya. Dahil ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para iligtas siya hindi na malakas ang kanilang mahika. Noong mga panahong iyon ay medyo kakaiba ang lasa ng lugaw sa tindahan kaya pansamantalang isinara ng kanyang lola ang tindahan. Nang malaman ito emosyonal na niyakap ni Cho Hong ang kanyang lola. Laking tuwa ni Cho Hong na nailigtas ng kanyang lola ang taong mahal niya. Hindi na rin hinayaan ni Cho Hong na mag-alala ang lola at tiya niya sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging mangkukulam maaaring sumuko si Cho Hong sa pag-ibig na ito. Sa oras na ito unti-unting naalala ni Sung Jae ang lahat. Alam ni Sung Jae kung sino ang nanakit sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang driver. Ang taong akala ni Sung Jae ay ang kanyang tagapagligtas sa loob ng maraming taon. Noong nakaraan ginamit niya si Sung Jae bilang bihag para banta ang kanyang pamilya na naging dahilan upang siya ay nasa panganib. Nakatatak pa rin ang peklat na iyon sa dibdib ni Sung Jae. Pagkatapos noon tinawagan ni Sung Jae si Cho Hong. Hiniling niya sa kanya na dalhin ang mga dokumentong nakalimutan niya sa bahay sa kumpanya. Gumawa siya ng dahilan para anyayahan siya ng tanghalian ngunit sa puso niya na pagpasyahan na niyang itigil ang lahat. Nag-alok siya na bayaran siya ng buo sa upa para makaalis siya ng bahay at mamuhay ng mas comfortable. Nang marinig ito nagkunwaring hindi naiintindihan ni Sung Jae. Gusto daw niya ang bahay kaya hindi siya aalis kahit pilit siyang itaboy ng lahat. Bukod dito bilang may-ari hindi niya kailangang makinig sa sinuman. Napabuntong hininga si Cho Hong nang marinig iyon. Alam niyang hindi maiiwasang harapin niya ito ngunit susubukan niyang panatilihin ang kanyang distansya bilang isang nangungupahan. Sa sandaling ito tila nakita ni Sung Jae ang puso ni Cho Hong. Pagkatapos ay hinanap siya ng ina ni Sung Jae at sinabi sa kanya na kailangan niyang sumama sa isang business trip para sa isang sandali upang maghanda para sa kanyang bagong posisyon. Tutol syempre si Sung Jae. Nagsiwalat siya ng lihim na labis na ikinagulat ng kanyang ina. Talagang naalala niya ang lahat. At saka ang nagutos sa driver na dukutin siya ay ang kanyang ina. Upang hindi sumunod ang kanyang asawa sa ibang babae ginamit niya ang panganib ng kanyang anak upang subukan ito. Ngunit si Sung Jae ay naaksidente ng ganoon. Nakonsensya ang kanyang ama dahil doon kaya mainit at masaya pa rin ang pamilya. Ngunit hindi niya matanggap ang ginawa ng kanyang ina sa kanyang buhay. Gusto siyang kalabanan ni Sung Jae. Nang mga sandaling iyon ay biglang sumakit ang kanyang dibdib na nagpabagsak sa kanya. Sa kabilang banda natuklasan ng lola at tiyahin ni Cho Hong ang balak ng Dark Witch. Sa katunayan tinatakan lamang niya ang pagkamatay ni Sung Jae noong nakaraan. Kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili darating sa kanya ang tunay na kamatayan. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi nawala ang peklat noong taong iyon. Hindi sinasadyang narinig ni Cho Hong ang mga salitang ito. Laking gulat niya. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula kay Secretary Kim. Sinabi niya na si Sung Jae ay nasa kritikal na kondisyon nang hindi alam ang dahilan. Nang makita si Sung Jae na nakoma sa kama sa ospital galit na pinuntahan ni Cho Hong ang Dark Witch. Nang makita niya si Cho Hong naalala niya na ang ina ni Cho Hong ay dumating din sa kanya sa isang miserableng kalagayan sa nakaraan. Dahil nakatakdang mamatay ang lalaki. Galit na pinuntahan ni Cho Hong ang Dark Witch para mangolekta ng kapangyarihan mula sa ibang mga mangkukulam. Patuloy na sinira ni Cho Hong ang lahat. Hindi nais ng maitim na mangkukulam na mawala ang kanyang 1,000 taong pagsusumikap. Kaya inatake niya si Cho Hong. Sa kabutihang palad dumating ang tiyahin at lola ni Cho Hong sa oras upang iligtas siya. Ginamit ng tiyahin ni Cho Hong ang attack magic ng Dark Witch upang hindi direktang maging sanhi ng pagkabasag ng lahat ng power bottle. Dahil doon naputol ang kanyang maitim na sumpa. Bumalik ang mahika sa ibang mga mangkukulam. Si Sung Jae ay walang pagbubukod. Ang kanyang selyo ay tinanggal. Bigla siyang nagising sa kalagitnaan ng buhay at kamatayan at muling nabuhay.
Pagkabalik ni Sang Jae, ang buong pamilya ni Cho Hong ay misteryosong nawala. Bagamat sinubukan ni Secretary Kim ang lahat para hanapin sila, hindi niya alam kung nasaan sila. Bumalik si Sang Jae sa walang laman na bahay at tiningnan ang lahat ng nasa paligid niya na nagpabalik sa kanya ng mga alaala. Dumating din si Jae-wook upang hanapin si Cho Hong, ngunit nag-iwan lamang siya ng liham ng pampatibay loob. Dalawang malungkot na lalaki ang nakaupo at umiinom. Makalipas ang 1 taon pagkatapos ng maraming paghahanap, nalaman ni Sang Jae na ang babaeng may superpower ay may dalang maraming tray ng mainit na lugaw kasama ang kanyang lola at tiyahin sa isang maliit na restaurant sa tabi ng kalsada. Pinuntahan niya siya. Ipinahayag ni Sang Jae na miss niya ito. Sa nakalipas na panahon, 2 beses niya itong nailigtas sa buhay niya. Nabura man ang alaala niya, hindi niya ito makakalimutan. Nagkunwaring hindi alam ni Cho Hong ang sinasabi ni Sang Jae. Inilabas ni Sang Jae ang kwintas na ipinangako niyang ibibigay kay Cho Hong. Nais niyang umuwi ito kasama ang kanyang tiyahin at lola. Naantig ang dalawa at mahigpit na niyakap ang isa't isa sa gitna ng masikip na palengke. Ang nagtitinda ng manok na lihim na naghanap ng recipe noon ay mayroon na ngayong sikat na recipe ng pamilya ng manok. Sa kabilang banda, pagkatapos ng maraming pagsisikap, matagumpay ding naging nangungunang manunulat ng kwento si Jae-wook. Sa wakas, ang buong pamilya ng mangkukulam ay nagkaroon ng masayang buhay na magkasama sa ilalim ng kanilang pamilyar na bubong. Kinailangang panoorin ng lola at tiyahin ni Cho Hong ang pagtatalik ng mag-asawa araw-araw hanggang sa depresyon. Pero masaya silang lahat. Dito nagtatapos ang drama. Salamat sa panonood.